Nagsimula ang isang bagong araw at nagsimula rin ang isang bagong araw sa paaralan. Ang mga mag-aaral ay nagsimulang umalis sa kanilang mga bahay upang pumasok sa paaralan. Si Mayu Suzuki ang pangunahing bidang babae sa kwento. Maaga sa umaga, sinimulan niya ang pag-aayos ng kanyang sarili sa pamamagitan ng paglalagay ng make-up ng pinakamaganda at pinakamaingat hanggat maaari. Sinubukan pa niyang magsabi ng magandang umaga kay Tani. Sinubukan niya ito sa tono na may kasamang matapang na ekspresyon at nauwi sa pagtawag sa kanya ng nakakadiri ng kanyang nakatatandang kapatid na lalaki. Pinagalitan sila ng kanilang ina dahil sa hindi pagmamadali at dahil mahuhuli na sila sa paaralan. Pagkatapos ay nagsimulang maglakad si Suzuki patungo sa paaralan. Una, nakasalubong niya sina Azuma at Taira, pagkatapos ay binati niya si Yamada. Kasunod sina Nabe at Sato, at sa huli, si Tani. Bilang tugon, simpleng binati lang din niya si Suzuki ng magandang umaga. Para sa kanya, ang pagbati sa mga tao ay isang paraan upang iligtas ang mundo. Tinanong din niya ang kanyang dalawang kaibigan kung ano ang hitsura ng kanyang mga pilikmata ngayon, ngunit pareho silang walang nakitang espesyal. Iminungkahi pa nila na dapat siyang magpalagay ng eyelash extension. Nagpumilit si Suzuki na gusto lamang niyang pagandahin ang kanyang sarili gamit ang kanyang likas na mga pilikmata. Inisip pa niya kung aling mascara ang dapat niyang gamitin, kaya bumaling siya upang magtanong kay Tani. Tahasang sumagot ito na hindi niya alam. Subalit, nakaramdam ng saya si Suzuki sa walang kamalay-malay na sagot na iyon. Sinabi pa rin niya kay Tani na kung mangailangan man ito ng payo tungkol sa mascara, maaari itong magtanong sa kanya. Sumagot muli si Tani ng patapos, na nagpatawa sa kanya ng may kagalakan. Sa labas, ganoon kumilos si Suzuki kay Tani. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, gusto talaga niya ito. Magkatabi sa upuan sina Suzuki at Tani sa klase. Para sa lahat, si Tani ay isang tahimik na batang lalaki na may salamin. Palagi niyang sinasabi ng direkta ang kanyang nasa isip. Pare-pareho ang pakikitungo niya sa lahat ng tao. Noong nakaraang pagpapalit ng upuan sa klase, naitalaga si Suzuki na maupo sa tabi ni Tani. Nakaramdam siya ng matinding hiyang at pagkailang. Sinubukan pa rin niyang magpanggap na matapang upang mapalapit sa kanya. Inisip ni Suzuki na ang pag-upo sa harapang hanay ay magpapadali sa pagtingin sa pisara, ngunit sa katunayan ay mas mahirap ito. Palaging may napakahasang pag-uugali si Tani. Labis na hinahangaan ni Suzuki ang katangiang iyon sa kanya. Ipinagpatuloy ni Suzuki ang pakikipagkwentuhan sa kanyang dalawang kaibigan, at patuloy siyang bumabaling upang makipag-usap kay Tani. Umaasa ang kanyang mga kaibigan na kung sa tingin ni Tani ay nakakainis si Suzuki, sasabihin niya ito ng direkta, ngunit sinabi niya na wala itong problema kahit kaunti. Nang marinig iyon, nakaramdam si Suzuki ng tunay na kalansangan sa kaibuturan ng kanyang puso. Gustong-gusto niyang humingi ng paumanhin kay Tani at kausapin ito ng normal, ngunit natatakot siya na mapansin ng iba, kaya maaari lamang niya itong lapitan ng patago upang itago ang kanyang mga nararamdaman. Inamin ni Suzuki na ang kanyang pagkatao ay ganap na kabaligtaran ng kay Tani. Inanyayahan siya ng kanyang mga kaibigan na kumain ng mga hamburger pagkatapos ng klase. Agad siyang pumayag. Ang grupo ay magkakasamang lumabas upang kumain at magkwentuhan. Nagkasundo silang lahat na napakatalino ni Tani. Noong nakaraang araw lang, nalaman nila na dumadalo ito sa mga karagdagang klase. Inamin nila na tila nabubuhay ito sa isang ganap na kakaibang mundo kumpara sa kanila. Napagtanto ng lahat sa grupo na si Suzuki ang pinakamalapit kay Tani. Habang patuloy na binabanggit ng lahat si Tani, labis na nataranta si Suzuki. Muling nanalo si Sadakin sa unang pwesto sa ranggo ng mga aktor na lalaki. Nagpanggap si Suzuki na sumasang-ayon at sinabing malaking tagahanga rin siya ni Sadakin. Alam niyang ginagawa lamang niya ito para sa kanyang sarili. Gayunpaman, kung minsan ay nakakaramdam si Suzuki ng matinding pagod. Nang pauwi na siya sa bahay, napansin niyang nasa paaralan pa rin si Tani. Inisip niya kung bakit hindi pa ito umuuwi kahit gabi na. Sinabi ni Tani na mayroon siyang mga tungkulin sa student council na kailangang asikasuhin. Sinabi ni Suzuki na ganoon din siya. Sa oras na iyon, wala nang ibang natira sa paaralan. Sinamantala ni Suzuki ang pagkakataon na magtapat kay Tani. Nagtanong siya kung maaari ba itong sumabay sa kanyang maglakad pa uwi ng sandali. At magkasamang naglakad pa uwi ang dalawa. Sinubukan ni Suzuki na makipag-usap kay Tani sa daan, ngunit patuloy lang itong sumasagot ng simple nang hindi nagtatanong pabalik. Patuloy na nag-usap si Suzuki tungkol sa iba't ibang bagay, at sa wakas ay nag-react si Tani. Masaya pa niyang iminungkahi na magkasama silang kumain sa susunod na pagkakataon. Hindi inaasahang pumayag si Tani.
Bahagyang nagulat si Suzuki nang marinig iyon dahil hindi iyon katangian ni Tani. Inisip niya kung sumasabay lamang ba ito sa agos. Labis na kinabahan si Suzuki kaya hindi na siya nakapagsalita pa ng anuman. Aksidenteng nagkasalubong ang kanilang mga kamay, at labis na nataranta si Suzuki, ngunit ipinagpatuloy nila ang paglalakad pauwi ng magkasama. Pagkatapos, nang hindi inaasahan, biglang hinawakan ni Tani ang kamay ni Suzuki. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa mundo. Pagkaraan ng ilang sandali, bumitaw si Tani. Mula sa sandaling iyon, hindi na maalala ni Suzuki kung paano siya nakauwi sa bahay. Pagkarating sa bahay, hindi niya mapaniwalaan ang katatapos lang mangyari. Hindi na siya makapag-isip sa anumang bagay. Sobrang kinabahan si Suzuki kaya hindi siya makatulog. Inisip niya kung ano ang magiging hitsura ng pagharap kay Tani sa paaralan bukas. Pagkatapos ay dumating ang isang bagong araw. Nagising si Suzuki at napagtantong nahuli na siya sa paaralan. Nagmamadali siyang nagayos ng mabilis hanggat maaari. Ang almusal ay karaniwang naging tanghalian na. Sa oras na nakarating siya sa paaralan, oras na ng tanghalian. Nagsinungaling si Suzuki sa kanyang mga kaibigan tungkol sa dahilan ng kanyang pagkahuli. Biglang nagtanong si Yamada kung nagde-date ba sina Suzuki at Tani, dahil kahapon, nakita ni Gapacho ang dalawa na magkasamang naglalakad pauwi. Labis na nagulat si Suzuki nang marinig ito dahil hindi ito isang bagay na dapat biruin ng magaan. Hindi niya alam kung iyon ba ang oras ng magkahawak ang kanilang mga kamay. Nagpumilit si Suzuki na walang ganoong nangyari. Kararating lang din ni Tani, pumunta ito sa kanyang upuan, kinuha ang kanyang libro, at umalis. Nakaramdam si Suzuki ng napakasamang pakiramdam sa sandaling iyon. Sa sumunod na klase, nakaramdam pa rin siya ng matinding pagkabalisa. Sa oras na ito, gustong-gusto talaga niyang humingi ng paumanhin kay Tani. Pagkatapos, ang balasang pakiramdam na iyon ay nagpatuloy hanggang sa klase ng PE. Natapos ang isang araw sa paaralan, ngunit hindi pa rin nakapagsimula ng pag-uusap si Suzuki kay Tani. Hindi niya malinawan ang hindi pagkakaunawaan. Hindi alam ni Suzuki kung ano ang sasabihin sa harap ng lahat. Biglang kinausap ni Tani si Suzuki. Gusto niyang kalimutan ni Suzuki ang tungkol sa kahapon. Humingi rin ng paumanhin si Tani muna, pagkatapos ay umalis na rin ito. Higit na nakakagulat, kalaunan ay ipinagtapat ni Suzuki ang lahat sa lahat. Inamin niya na gusto talaga niya si Tani at kasalukuyang nasa isang pag-ibig na hindi sinusuklian. Kahapon, siya ang gumawa ng unang hakbang na mag-anyaya dito na magkasamang umuwi. Matapos marinig ang lahat, sinuportahan ng kanyang mga kaibigan si Suzuki. Gusto nila na habulin niya agad si Tani. Hinimok ng lahat si Suzuki na magpatuloy. Nakaramdam ng kaginhawaan si Suzuki matapos maipahayag ang kanyang mga damdamin. Inisip din ni Tani ang kanyang sariling sitwasyon. Naniwala siya na may damdamin sa kanya si Suzuki, kaya naman gumawa siya ng hakbang na hawakan ang kamay nito. Patuloy ang labis na pag-iisip ni Tani habang naglalakad. Malinaw na ang hindi pagkakita kay Suzuki sa isang araw ay nagpadama sa kanya ng labis na kawalan ng komportable. Nakarating si Suzuki sa tamang oras at sumigaw ng, "Gusto kita." Humingi siya ng paumanhin sa hindi pagsabi nito sa harap ng lahat, dahil si Suzuki ay tunay na isang napakatatakuting tao, ngunit gusto pa rin niyang makasama si Tani ng mas mahabang panahon. Napakasaya rin niya nang hawakan nito ang kanyang kamay, napakasaya na hindi man lang siya nakatulog. Napakasaya ni Tani nang marinig iyon. Inamin niya na siya ay isang tao na hindi mahusay sa pakikipag-usap sa iba. Nakaramdam din si Tani ng kawalan ng katiyakan at inisip na hindi niya karapat-dapat ang mga damdamin ni Suzuki. Nagpumilit si Suzuki na syempre ay karapat-dapat ito. Umiyak pa siya dahil labis siyang naantig. Napansin ni Tani na ang kanyang mascara ay natunaw, kaya hindi niya napapansin ang mga sinasabi ni Suzuki. Labis na nadismaya si Suzuki. Nagsimula ang isang bagong araw. Nagbatian ng magandang umaga si Tani sa kanyang ina at pumasok sa paaralan. Sa daan, nakasalubong niya si Yamada. Magkasama silang nagkwentuhan. Siyempre, alam na ni Yamada ang lahat tungkol kina Tani at Suzuki. Labis na nasasabik si Yamada tungkol dito. Samantala, ayaw ni Tani na maapektuhan ang imahe ni Suzuki. Hindi ganoon ang iniisip ni Yamada, kung sa bagay, sinabi na ni Suzuki na gusto niya ito. Isinalaysay din ni Yamada ang nangyari kahapon, sumigaw ito na gusto niya si Tani at pagkatapos ay tumakbo palabas ng silid-aralan. Isa-isa, ganap na sinuportahan siya ng kanilang mga kamag-aral. Mas naging interesado pa si Yamada kay Tani. Patuloy silang nagkwentuhan sa daan patungo sa paaralan, at binigyan pa ni Yamada si Tani ng candy. Sa klase,
Nag-uusap si Suzuki tungkol sa isang eksena na kinabibilangan ni Sadakin at ng pangunahing bidang babae. Sa halip, gusto ng kanyang dalawang kaibigan na marinig ang kwento ni Suzuki. Malinaw nilang nakita na mayroon na siyang taong gusto ngunit kumikilos pa rin ng ganito. Nagbigay ng payo ang dalawang kaibigan kay Suzuki sa pamamagitan ng isang nakasulat na papel. Una, kailangan niyang maging isang mabuting tagapakinig. Ang walang katapusang pagsasalita tungkol sa kanyang sarili ay hindi mabuti, kailangan niyang maging mahusay sa pagtatanong. Dapat siyang magtanong ng mga bagay na gustong pag-usapan ng kabilang tao. Dapat siyang sumagot sa tamang sandali. Habang nagbabasa si Suzuki, lalo siyang nalilito. Napagtanto ng kanyang dalawang kaibigan na nauunawaan niya at nasabik sila. Nakaramdam si Suzuki ng matinding saya, ngunit pagkatapos ay inisip niya na kung ang isang bagay ay nagsisimula, ito ay magtatapos din. Determinadong maging pinakamabuting kasintahan si Suzuki hanggat maaari. Nagtanong si Nabe kung paano niya pinaplanong gawin iyon. Sinabi ni Suzuki na aanyayahan niya si Tani na magkasamang umuwi ngayon. Pagkatapos ay tinanong nina Nabe at Sato si Tani kung maaari ba silang maupo roon. Nakaramdam si Suzuki ng tunay na kalungkutan. Bumaling si Tani at nagtanong kung dapat ba niyang sabihin na hindi sila maaaring maupo roon. Hindi inaasahan ng grupo na magiging napakadirekta ni Tani. Gusto ng kanyang dalawang kaibigan na sabihin ni Suzuki ang tunay niyang gusto, ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Tani, naramdaman niyang ganap siyang nabihag. May hiyang sinubukan ni Suzuki na sumulong. Inanyayahan niya si Tani na magkasamang umuwi sa araw na iyon. Natapos ang paaralan. Ang magkasamang paglalakad pauwi pagkatapos ng klase ay nagpakaba ng labis kay Suzuki. Kahit na ang kanyang mga kaibigan ay nasa likod nila, masaya pa ring bumati ng may paggalang si Suzuki sa lahat ng kanyang nakasalubong. Nakikita ng lahat na siya ay napakasabik at masaya. Ipinagpatuloy ni na Suzuki at Tani ang paglalakad pauwi ng magkasama. Napagtanto niya na palagi niyang pinapakinggan si Tani sa mga gusto niyang sabihin. Hindi alam ni Suzuki kung ano ang mga interes ni Tani. Gusto rin ni Tani na magsimula ng pag-uusap, ngunit hindi pa rin niya magawang magsalita. Gustong-gusto ni Suzuki na makarinig ng anuman mula sa kanya, ngunit sinabi nito na wala naman. Inamin ni Suzuki na may kakaibang pakiramdam. Patuloy silang naglakad pauwi ng magkasama ng walang sinasabi, pagkatapos ay narating nila ang punto kung saan kailangan na nilang maghiwalay ng landas. Sasabihin na sana ni Suzuki ang paalam kay Tani nang bigla nitong hawakan ang kanyang kamay at hilingin na manatili muna sa kanya ng mas matagal pa. Siyempre, agad na pumayag si Suzuki. Nagtungo ang dalawa sa parke at magkasamang nag-usap. Nag-usap si Tani tungkol sa pagkikita nila ni Yamada kaninang umaga. Pinlano niyang panatilihing lihim ang kanilang sitwasyon, kaya medyo nagulat siya na alam na ng lahat. Inamin ni Suzuki na naging labis ang kanyang emosyon kahapon, kaya aksidente niyang naipahayag ang lahat. Ngumiti si Tani nang marinig iyon. Sinabi niya na para sa kanya, hindi itong malaking bagay, kung sa bagay, mas mabuting sabihin ito ng malakas kaysa panatilihin itong nakatago. Labis na naantig si Suzuki sa panig na ito ni Tani. Napagtanto niya na naging hangal siya dahil natatakot siyang magalit ang iba. Ang kanyang isip ay palaging napupuno ng mga tuntunin, sa huli, hindi niya nagawang harapin ng maayos ang tao sa kanyang harap. Pagkatapos ay nagpa siya si Suzuki na ipahayag ang kanyang tunay na damdamin. Ipinahayag niya ang lahat ng kanyang itinago sa kanyang puso. Natigilan si Tani sa kanyang pag-uugali, pagkatapos ay nagtanong ito kung libre ba siya ngayong katapusan ng linggo. Pareho nilang naunawaan na ang ibig sabihin nito ay magkasamang kumain ng mga hamburger. Pareho silang masaya na naunawaan nila ang isa't isa. Siyempre, higit pa sa handa si Suzuki na sumama kay Tani, at maaari rin silang pumunta sa ibang lugar upang magpasyal. Pinlano ni Tani na maghanap ng partikular na lugar sa online. Nang hindi inaasahan, lumitaw ang kanyang search history. Nakatakbo lamang si Tani palayo dahil sa kahihiyan. Sinubukan siyang hilahin pabalik ni Suzuki. Hindi naglakas loob si Tani na lumingon dahil nakaramdam siya ng matinding kahihiyan. Sinabi ni Suzuki na ito ay napaka-cute. Gusto ni Tani na kalimutan niya ito, ngunit sinabi ni Suzuki na hinding-hindi niya gagawin. Binigyan niya ito ng maraming pagganyak at mga paliwanag. Pagkatapos ay gumawa muli si Tani ng hakbang na hawakan ang kamay ni Suzuki. Pagkatapos nito, lumapit ito sa kanyang tainga at nagsabi, "Gusto kita." Labis na nagulat si Suzuki sa tapat na pag-amin na ito. Ang pakiramdam ng kanyang katawan ay napakainit, tila ba siya ay malapit ng matunaw. Pagkatapos ay iminungkahi ni Suzuki na magkasama silang manood ng pelikula. Muling nagulat si Tani dito. Ipinagpatuloy ng dalawa ang paglalakad pauwi ng magkasama.
Nag-alok si Tani ng candy kay Suzuki, at syempre, hindi niya ito matatanggihan. Kinabukasan, sinabi ni Suzuki sa kanyang dalawang malapit na kaibigan ang tungkol sa kanyang paparating na date kasama si Tani. Parehong humiling sina Nabe at Sato na kumuha siya ng mga larawan. Labis na nahiya si Suzuki nang marinig iyon, ngunit dahil ito ang kanyang unang date, kailangan niya ng mga larawan bilang mga alalahanin. Pagkarating sa bahay, sinimulan ni Suzuki ang pagpili ng kasuotan para sa date, ngunit patuloy siyang sumusubok at hindi pa rin makahanap ng anumang angkop. Kinabukasan, dahil sa pananabik, nakarating si Suzuki sa lugar ng tagpuan ng mas maaga ng 30 minuto. Labis siyang kinabahan. Inisip ni Suzuki kung ano ang isusuot ni Tani. Lumitaw si Tani na ang hitsura ay halos kapareho ng dati. Para kay Tani, karaniwan siyang dumarating ng mga 10 minuto ng maaga. Pagkatapos ay magkasama silang kumuha ng mga hamburger. Ang hamburger ay mas malaki kaysa sa kanilang inisip. Habang kakainin na sana ito ni Suzuki ng may kagalakan, naalala niya ang nakaraang pagkakataon, kaya pinilit niya ang kanyang sarili na magpigil. Kumain si Tani sa isang napakaseryoso at kalmadong paraan. Sinimulan din ni Suzuki ang kumain, ngunit sa halip, kinain niya ang bawat bahagi ng hamburger ng hiwalay. Sinabi niya na ang pagbuka ng kanyang bibig ng malaki upang kumain ay nakakahiyang gawin. Sinabi ni Tani na ang kumain ng komportable ay mas mabuti. Nang marinig iyon, huminto si Suzuki sa pagpipigil. Matapos kumain, inamin niya na ito ay napakasarap. Matapos tapusin ang kanilang pagkain, magkasama silang lumabas. Ginugol nila ang buong araw sa pagpapakasaya sa kanilang date ng magkasama. Oras na upang manood ng pelikula, at magkasama silang pumunta sa sinehan. Ngunit nakaupo lamang si Tani roon ng tahimik nang walang ginagawa. Hindi rin naglakas loob si Suzuki na gumawa ng anuman. Ang pelikula ay napaka-emosyonal, umiyak nang walang humpay si Suzuki habang nanonood nito. Pagkaraan ng ilang sandali, opisyal na natapos ang pelikula. Humiling si Suzuki na lumayo muna ng sandali, sa katunayan, pumunta siya upang ayusin ang kanyang makeup. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya kay Tani. Nakakita siya ng isang lugar ng larawan at naalala ang pagkuha ng mga larawan bilang mga alaala. Pagkatapos ay nakiusap si Suzuki sa isang tao na kunan sila ng larawan. Pagkatapos nito, iminungkahi ni Tani na pumunta sila sa souvenir shop. Bumili sila ng isang bagay bilang alaala, ito ay isang pares ng teddy bear keychains mula sa pelikula na katatapos lang nilang panoorin. Pagkatapos ay kumuha sila ng mga inumin at ipinagpatuloy ang pag-uusap. Tinalakay muli nila ang pelikula na katatapos lang nilang mapanood. Naalala ni Suzuki ang bawat detalye ng pelikula. Sa kabaligtaran, walang maalala si Tani. Nagtanong siya kung totoong pinanood ba nito ang pelikula. Nakahingi lamang ng paumanhin si Tani. Pagkatapos ay magkasama silang sumakay sa subway. Pinagnilayan ni Suzuki ang araw na iyon, ang paglabas upang kumain, ang pagbisita sa mga tindahan na gusto niya, at ang panonood ng pelikula na ninais niya. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang lahat ay nangyari ayon sa kanyang mga kagustuhan. Bumaba ang dalawa sa istasyon. Tila ba ang araw ay malapit nang matapos. Sa pagkakataong ito, gumawa ng hakbang si Suzuki na hawakan ang kamay ni Tani, ngunit may hiyang bumitaw siya. Muling hinawakan ni Tani ang kanyang kamay. Mula noon, hindi na sila nahihiyang magkahawak kamay. Inamin ni Suzuki na ang araw na ito ay napakasaya, kahit na karamihan ay nangyari sa kanyang kagustuhan. Inamin ni Tani na sa normal na sitwasyon, hindi niya pipiliin ang alinman sa mga bagay na ginawa nila ngayon, ngunit ang pagkakaroon ni Suzuki doon ay nagbigay ng kasiyahan sa lahat. Biglang iminungkahi ni Suzuki na magkasama silang kumuha ng larawan. Ang layunin ay panatilihin ang isang alaala ng kanilang unang date, kaya magkasama silang kumuha ng larawan. Pagkatapos ay narating nila ang punto kung saan kailangan na nilang maghiwalay ng landas. Inamin ni Tani na gusto talaga niya ang panda shirt ni Suzuki. Ang marinig iyon ay nagpasaya ng labis sa kanya. Nagdulot ito sa kanya na mas mahalin ang kanyang sarili, at naramdaman niya ang matinding saya tungkol sa araw na iyon. Ngunit sa larawan, ang ngiti ni Suzuki ay mukhang ganap na hindi likas. Nagsimula ang isang bagong araw. Ngayon, isinuot ni Suzuki ang teddy bear keychain sa paaralan. Matapos malaman na nagde-date sina Suzuki at Tani, malinaw na ipinaliwanag ni Suzuki ang lahat sa kanyang kaibigan. Hindi mapaniwalaan ni Azuma na ang mga bagay ay humantong sa ganoong paraan. Nakaramdam siya ng kaunting selos kay Suzuki dahil ang makahanap ng isang kasintahan na tulad ni Tani ay tunay na bihira. Nais ni Azuma ang kaligayahan para kay Suzuki. Samantala, ang lahat sa klase ay nagkwentuhan.
Naririnig nila ang papalapit na boses ni Suzuki dahil ito ay napakalakas. Sinabi ni Suzuki sa lahat na tinatalakay nila kung paano tutulungan si Azuma na makahanap ng isang masayang relasyon. Kung tungkol kay Azuma, tila nahuhulog lamang siya sa mga masasamang lalaki. Ipinagpatuloy ng grupo ang pagtalakay sa paksang ito. Tila, ang mga babae ay may posibilidad na gustong makipag-date sa mga masasamang lalaki. Inamin ni Suzuki na nauunawaan niya ang pakiramdam na maakit sa isang tao na medyo mapanghimagsik at astig. Patuloy na binabanggit ni Suzuki ang kanyang idolo na si Sadakin. Itinuro ni Yamada na dumating na si Tani. Agad na pumunta si Suzuki upang batiin ang kanyang kasintahan ng magandang umaga. Hindi niya alam kung narinig ba nito ang pinag-uusapan nila kanina. Inamin ni Tani na narinig niya ito ngunit walang pakialam sa mga walang kwentang bagay. Nagkasundo ang lahat sa klase na ang dalawa ay napaka-cute. Binati ni Yamada si Tani at napansin ang teddy bear keychain, napagtanto niya na ito ay isang magkatugmang pares. Nais din ng iba na makita ang kanilang larawan ng magkasama. Hindi pa rin maintindihan ni Taira kung paano nakikipag-date si Suzuki kay Tani dahil ang kanilang mga pagkatao ay ganap na magkaiba. Pumunta si Taira upang bumili ng inumin pagkatapos nito. Nakita niya si Suzuki na bumibili rin ng inumin doon. Lumapit siya at direktang nagtanong kung bakit niya pinili si Tani. Inisip ni Suzuki na itatanong ni Taira kung bakit hindi siya ang pinili nito sa halip, ngunit sinabi ni Taira na hinding-hindi iyon mangyayari. Inamin niya na nakakagulat na nakikipag-date ito sa isang tao na napakaiba. Inamin ni Suzuki na palagi siyang may pakialam sa mga ganoong bagay, madalas siyang nag-aalala sa iniisip ng iba sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit siya nauwi sa pagiging kabaligtaran. Nahanap ni Suzuki ang mga taong may malakas na prinsipyo tulad ni Tani na napaka-astig. Magsasalita pa sana siya at mag-uusap tungkol sa kanyang kwento ng pag-ibig sa loob ng 2 oras. Tumanggi si Taira na makinig sa kwentong iyon. Si Tani, na nakaupo sa tabi ng bintana, ay nakaramdam ng labis na init. Dinalhan siya ni Suzuki ng inumin. Masaya silang nag-interact muli ang dalawa. Ang panonood sa kanila ay nagpadama kay Taira ng kawalan ng komportable sa lahat ng pag-uugali ng magkasintahan. Kahit na bumili sila ng parehong inumin, gusto pa rin ni Suzuki na si Tani ang pumili. Patuloy na nagkwentuhan ng masaya ang dalawa. Samantala, lalong nakaramdam si Taira ng kawalan ng komportable sa pakikinig. Pagkatapos ay dumating si Nabe. Dahil ang kanyang inumin ay frozen, hinampas niya ito upang basagin ang yelo. Dumating si Yamada upang hiramin ang takdang aralin ni Suzuki. Tumanggi si Suzuki, kaya bumaling si Yamada kay Tani sa halip. Nasaksihan ni Taira ang lahat at nawalan ng kibo. Inamin niya na tunay na nauunawaan ni Suzuki ang likas na katangian ni Tani. Sinimulan ni Taira ang labis na pag-iisip kasama ang kanyang kaibigan. Inamin ni Azuma na ang sitwasyon ay nakakatakot ang pakiramdam. Magkasamang umuwi muli nina Suzuki at Tani. Nagpaalam sila kina Azuma at Taira. Sinabi ni Taira na ang dalawa ay tila ba isang bagay mula sa isang panaginip. Sa daan pa uwi, tinanong ni Tani si Suzuki kung mayroon ba siyang ideal na tipo. Sinabi niya na susubukan niyang mapalapit sa ideal na iyon, ngunit hindi siya makakagawa ng anuman na labag sa kanyang mga prinsipyo. Naalala ni Suzuki ang nangyari kanina, malinaw na may pakialam ito tungkol dito. Nagpumilit pa rin si Tani na wala siyang pakialam. Biglang nakaramdam si Suzuki ng matinding saya. Sinabi niya, mayroong maraming uri ng pagkakagusto. Ang pagiging astig ay maaaring tungkol sa hitsura, pagkatao, o mga kilos. Mayroong maraming iba't ibang uri ng paghanga. Inamin ni Suzuki na ang mga tao ay likas na naaakit sa mga astig na ideal, ngunit para sa kanya, si Tani ay napaka-cute. Samantala, hindi pa rin maintindihan ni Tani ang sinasabi ng kanyang kasintahan. Kinabukasan, nagkaroon ng masamang panaginip si Tani habang natutulog. Nagising siya at nakakita ng isang pusa na nakahiga sa kanyang mukha. Ngayon, sinabi rin ng lola ni Tani na napaka-cute niya, pagkatapos ay sinimulan niyang isipin ang sinabi ni Suzuki. Kahit na sinabi niyang wala siyang pakialam, hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng astig sa mga mata ni Suzuki. Nakaramdam si Tani ng matinding presyon. Sa bahay, nag-aaway sina Suzuki at ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki sa banyo. Pagkatapos nito, nakasabay siya sa pagsakay dito sa isang bahagi ng daan. Nagkataong nakita ni Tani ang eksenang ito. Lumitaw si Azuma at nagkomento na ang estilo sa paaralan ni Suzuki ay napakaastig tingnan. Sinabi rin ni Azuma kay Tani na ang taong nagbigay ng sakay kay Suzuki ay ang kanyang kapatid. Agad na inayos ni Suzuki ang kanyang buhok nang makita niya si Tani.
Magkakasamang pumasok sa paaralan ang tatlo, na nagkukwentuhan ng masaya. Nang makarating si Tyra sa paaralan at makita ang tatlo na magkakasama, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. At sa ganoong paraan, natapos ang araw sa paaralan. May tungkulin sa library si Tani sa araw na iyon, kaya kailangan niyang manatili sa likod. Walang pagpipilian si Suzuki kundi tanggapin ito, ngunit kalaunan, tahimik siyang pumunta sa library. Pagkapasok niya, napansin siya agad ni Tani. Sinabi niya na hindi pa siya nakagamit ng mga libro sa library kailanman, kaya gusto lang niya itong tingnan. Humingi rin siya ng paumanhin sa tila pagiging isang stalker. Hindi siya sinisi ni Tani at sa halip ay nakaramdam ng saya. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, ayaw niyang maghintay ito ng napakatagal, kaya iminungkahi niya na umuwi muna ito kung nababato na ito. Sinabi ni Suzuki na gusto rin niyang magbasa ng mga libro, pagkatapos ay bigla niyang binago ang kanyang pag-uugali, na sinasabing maaari na lamang siyang humiram ng libro at umalis. Naramdaman ni Suzuki na inaabala niya si Tani. Napagtanto ni Tani na maaaring nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan sa isa't isa. Lumapit siya at sinabi sa kanya na ang library ay magsasara sa ganap na 5 p.m. Nagtanong siya kung maaari ba siyang maghintay. Siyempre, handa siyang maghintay. Matapos ang hindi pagkakaunawaan na ito, naramdaman ni Tani na kailangan niyang magbago dahil kailangan niyang ipahayag ang kanyang sarili ng mas mabuti upang maunawaan siya ng iba. Pumayag si Suzuki na magbasa habang naghihintay kay Tani. Nakita niya si Gamapin na sumasakay sa bisikleta ng may pagkailang at nahanap niya itong napakatawa. Matapos tapusin ni Tani ang kanyang gawain, magkasama silang umuwi. Sinabi ni Suzuki sa kanya ang tungkol kay Gamapin, sinabi niya na ito ay napaka-cute. Inisip ni Tani kung ano ba talaga ang ibig niyang sabihin sa cute. Halimbawa, naiintindihan niya ang mga bagay tulad ng mga pusa o mga panda na pagiging cute. Sinabi ni Suzuki na ito ay tulad ng bahagyang pagkirot ng iyong puso, isang pakiramdam ng pagmamahal sa isang bagay. Nagpaalam ang dalawa sa isa't isa. Nangako si Suzuki na pupunta siya sa library ng mas madalas. Umaasa rin siya na magre-rekomenda si Tani ng mga libro sa kanya sa susunod na pagkakataon. Hindi niya inisip na ang lahat ay kailangang magtugma ng perpekto sa pagitan nila, ngunit ang unti-unting pag-unawa sa isa't isa ng higit pa at ang pagbabahagi ng kanilang mga opinyon ay mas mabuti. Gustong-gusto talaga ni Suzuki na maunawaan pa ang tungkol kay Tani. Hinaplos ng dahan-dahan ni Tani ang ulo ni Suzuki, pagkatapos ay hinawakan ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Hindi alam ni Suzuki kung paano bibigyang kahulugan ang kilos na iyon. Nagkasundo silang magkita muli kinabukasan, at sa gabing iyon, hindi na naman makatulog si Suzuki. Kinabukasan, nang walang inaasahan, pumasok sa paaralan si Tani kasama sina Yamada at Tyra. Nakangiti si Tani at kumikilos ng super astig. Hindi maintindihan ni Suzuki kung bakit, dahil inisip niya na siya dapat ang mas kawili-wiling tao. Dumating na ang tag-init. Gustong-gusto talaga ni Suzuki na pumunta sa isang festival sa tag-init kasama si Tani. Lalo niyang gustong makita ito na suot ang isang yukata, ngunit una, kailangan niya itong tanungin. Samantala, nakatuon sina Nave at Sato sa pagtatapos ng kanilang mga huling pagsusulit muna. Natapos ang mga klase sa araw na iyon. Labis na nag-alala si Suzuki tungkol sa paparating na mga huling pagsusulit. Sinubukan niyang baguhin ang paksa upang maiwasang isipin ang mga ito, ngunit gusto ni Sato na harapin niya ang katotohanan. Inisip ni Nanabe at Yamada na marami pang oras bago ang mga pagsusulit. Alam ni Suzuki na maghihintay sila hanggang sa huling sandali at pagkatapos ay hihiling na kopyahin ang mga tala. Nagpasya siyang mag-organisa ng isang study group sa araw na iyon. Inanyayahan ni Yamada si Tani na sumali sa study group, ngunit direktang tumanggi ito. Naniwala si Yamada na ang mga pagsusulit ay madali para kay Tani. Inisip ni Sato na ang pakikipag-aral kasama ang grupo ay hindi magdudulot ng pakinabang sa kanya kahit papaano. Ipinagtanggol siya ni Suzuki, na sinasabing may tungkulin ito sa library sa araw na iyon. Pagkatapos ay napagtanto ng grupo ang isang ideal na lugar upang mag-aral, ito ay ang library, dahil mayroon itong air conditioning. Kaya ang grupo ay nagtungo roon upang mag-aral ng magkasama. Agad nilang sinimulan ang kanilang session sa pag-aaral. Sinamantala ni Yamada ang pagkakataon na kopyahin ang mga tala. Kumbinsido si Sato na ang pag-aaral ng ganito ay makatutulong sa kanila na maabot ang kanilang pangarap na average na marka na 60. Pagkatapos ay pumunta silang dalawa kay Tani para sa tulong muli. Masaya silang ginabayan nito. Nakaramdam si Suzuki ng matinding saya nang makita ang taong gusto niya na nakakasundo ang kanyang mga kaibigan, nagpasaya rin ito sa kanya.
Nagmayabang si Sato na salamat kay Tani, nauunawaan na niya ang lahat sa mundo ngayon. Napansin din niya na ang paraan ng pagsasalita ni Suzuki ay katulad ng kay Tani. Tila ba ang dalawa ay nasa parehong wavelength na. Mabilis na binago ni Suzuki ang paksa at umalis. Tinanong ni Yamada si Tani kung anong oras nito tatapusin ang kanyang gawain. Nang marinig iyon, naramdaman ni Suzuki na parang isang mapanghinging customer na nagtatanong sa isang empleyado tungkol sa kanilang oras ng pagtatrabaho. Pagkatapos ay sa wakas ay natapos ang session sa pag-aaral. Tinanong ni Yamada ang grupo kung ano ang gusto nilang kainin ng magkasama. Parehong sinabi ni Tani at Suzuki ang bibimbap sa parehong oras, kaya nagpa siya ang buong grupo na kumain ng bibimbap. Masaya silang magkakasamang pumunta agad, pagkatapos ay nasiyahan sila sa masarap na bibimbap ng magkasama. Kinabukasan, nakatuklas si Suzuki ng isang bagong convenience store malapit sa kanyang bahay. Agad siyang pumunta roon, nakiusap ang kanyang ina na bumili siya ng toilet paper, at nakiusap ang kanyang kapatid para sa Lucky Strike. Nakarating si Suzuki sa convenience store. Pagkarating niya roon, nakasalubong niya si Yamada. Pareho silang nagulat sa casual na pambahay na kasuotan ng isa't isa. Pagkapasok nila sa tindahan, may isa pang sorpresa, si Tyra ay nagtatrabaho part-time doon. Masayang nagkwentuhan ang tatlo ng magkasama. Sinabi ni Tyra sa kanyang dalawang kaibigan na magmadali, bilhin ang kanilang mga bagay, at huminto sa pag-abala sa kanya. Pagkatapos ay natapos ni Yamada at Suzuki ang pamimili at umalis. Kumain ang dalawa ng ice cream at patuloy na nagkwentuhan. Ipinagpatuloy nila ang pagsasalita ng mga walang kabuluhang bagay ng walang alalahanin. Biglang may dumating na nakasakay sa motorsiklo, lumitaw na sinabi ito. Hindi mapaniwalaan ni Nabe na naglakas loob si Suzuki na lumabas ng nakasuot ng ganoon dahil kung makikita siya ni Tani ng ganito, hindi ito magiging mabuti. Inisip ni Suzuki na magiging maayos naman ang lahat dahil hindi pupunta si Tani sa isang convenience store para sa mga merienda sa ganitong oras. Pagkatapos niyang sabihin iyon, lumitaw si Tani. Agad na sinubukan ni Suzuki na maglaho, ngunit huli na ang lahat dahil nakita na siya ni Tani. Hindi maintindihan ni Yamada at Nabe kung bakit nasa labas pa rin si Tani sa ganitong oras. Sinabi ni Tani sa kanilang dalawa na tingnan muna ang kanilang mga sarili. Sinubukan pa rin ni Yamada at Nabe na pigilan si Tani sa pakikipagkita kay Suzuki. Pagkatapos ay pumasok si Tani sa loob upang bumili ng isang bagay at nakatagpo si Tyra. Naging pagkakataon ito para kay Suzuki na tumakbo pa uwi agad. Habang tumatakbo siya, tahimik siyang humingi ng paumanhin kay Tani dahil gusto niyang maging sarili niya. Ayaw niyang makita nito ang bawat panig niya. Ayaw ni Suzuki na magbunyag ng labis at sirain ang imahe nito sa kanya. Biglang hinabol siya ni Tani. Hindi nito maintindihan kung bakit siya tumakbo palayo, pagkatapos ay magkasama silang naglakad pa uwi muli. Sinabi ni Tani na hindi naman talaga niya masyadong pinapansin. Sinabi ni Suzuki na ito ay isang usapin ng personal na pananaw. Napagtanto ni Tani na hindi nahihiya si Suzuki sa tabi ni Yamada. Ipinaliwanag niya na ito ay dahil kilala na nila ang isa't isa mula pa noong middle school. Nagtanong si Tani tungkol kina Tyra at Nabe. Sinabi ni Suzuki na si Tyra ay si Tyra lang, at kilala na niya si Nabe mula pa noong kanilang unang taon. Napagtanto niya na malinaw na nagagalit si Tani. Sinabi ni Tani na hindi siya galit, medyo nagseselos lang na hindi niya kalapit ang grupo ng kanyang mga kaibigan. Nagbigay si Suzuki ng isang halimbawa ng dalawang magkaparehong pagkain na inihanda ng magkaiba, kung ibibigay niya ang isa kay Tani, pipiliin niya ang mas magandang tingnan. Karaniwan, gusto ni Suzuki na magpakita ng kaunting pagsisikap. Sinabi ni Tani na kung hindi ito isang bagay na gusto niya, wala siyang pakialam. Ipinagpatuloy ni Suzuki ang pagbibigay ng mga halimbawa. Napagtanto ni Tani na ito ay personal na kagustuhan lamang niya. Nakiusap si Suzuki kay Tani na bigyan siya ng sakay, kaya magkasama silang sumakay sa isang bisikleta. Nakaramdam si Suzuki ng matinding saya sa sandaling iyon. Biglang, habang sumasakay, tumalon si Suzuki mula sa bisikleta. Isang opisyal ng pulisya ang dumaan, nakilala nito si Suzuki at sinabihan siya na huwag nang magtagal sa labas ng gabi muli. Kinabukasan, nagtanghalian si Suzuki kasama ni Nabe at Sato. Nag-usap ang tatlo tungkol sa summer festival. Siyempre, si Suzuki ang taong pinakagustong pumunta. Noong gabing iyon, nagsuot siya ng napakagandang kimono sa bahay. Maingat na naghanda si Suzuki. Kahit na ang mga bagay ay hindi naging perpekto, nakaramdam siya ng matinding kaba. Pagkatapos ay nagkita sina Suzuki at Tani. Nagulat si Tani nang makita siya. Sinabi nito na napakaganda niya.
Ito ang unang pagkakataon na tinawag siyang maganda kailanman. Siyempre, nakaramdam siya ng matinding hiyang. Ipinagpatuloy ng dalawa ang pagpapakasaya sa festival ng magkasama. Hinila ng may pag-iisip ni Tani si Suzuki ng mas malapit upang maiwasan ang karamihan. Muli silang nagkahawak kamay at magkasamang naglakad-lakad. Nakaramdam si Suzuki ng matinding saya, para sa kanya, ang pumunta sa isang festival kasama ang kanyang kasintahan ng ganito ay tunay na masaya. Ipinagpatuloy nila ang pagkain ng maraming pagkain ng magkasama. Hindi nakataka-taka na nakaramdam si Suzuki ng matinding pananabik. Nagpasalamat pa si Tani kay Suzuki, ang marinig iyon ay nagpasaya ng labis sa kanya. Biglang, nakakita siya ng isang magkasintahan na nagpapakita ng pagmamahal sa isa't isa. Sinimulan ni Suzuki ang pag-iisip tungkol sa kung paano siya mayroon ding kasintahan. Naglakad sila ng magkasama ng kaunti pa bago umuwi. Dinala ni Tani si Suzuki patungo sa isang napakataas na lugar. Hindi niya alam kung bakit sila pumunta roon. Pagkatapos ay oras na para sa mga paputok. Napagtanto ni Suzuki na ito ay isang perpektong lugar upang panoorin ang mga paputok ng festival. Nagpasalamat siya kay Tani muli. Kinuha ni Suzuki ang kanyang telepono upang i-record ito. Aksidente niyang naibagsak ang kanyang telepono, mabuti na lang, nasalo ito ni Tani sa tamang oras. Ito ang nagdulot sa kanila na mauwi sa pagharap sa isa't isa ng napakalapit. Siyempre, nahiya sila dahil muntik na silang maghalikan. Malinaw na gusto ni Suzuki na maghalikan sila. Biglang iminungkahi ni Tani na sa susunod na pagkakataon, dapat silang mas lumapit pa. Inisip ni Suzuki na ang ibig nitong sabihin ay paghalik, ngunit ang totoo ay nag-uusap si Tani tungkol sa fireworks festival. Gusto niyang magkasama silang pumunta muli sa festival sa susunod na taon. Siyempre, tiyak na pumayag si Suzuki. Si Nishi ay nasa katabing klase. Sinabi niya sa kanyang pinakamatalik na kaibigan na kamakailan lamang ay napansin niya ang isang batang lalaki. Ang batang lalaki na iyon ay si Tani. Napagtanto ni Honda na si Tani ang kasama sa tungkulin sa library ni Nishi. Kahit na alam niya na bihirang magsalita si Tani, sa araw na iyon nang patagong pumunta si Suzuki sa library, narinig ni Nishi ang kanilang pag-uusap. Matapos makita ang pag-uugali ni Suzuki, napagtanto niya ang isang bagay, ang kanilang relasyon ay malinaw na hindi normal. Napansin din ni Nishi na hindi lamang ito malabo. Nakita niya na si Tani ay nagugustuhan ng ilang mga mapang-abusong mag-aaral. Kalmado pa ring sumasagot si Tani at tinutulungan ang bawat isa sa kanila. Kailangang pigilan ni Nishi ang kanyang tawa sa maikli at direktang mga sagot nito. Inisip ni Honda na nagseselos si Nishi kay Tani, tila ba mas malapit ito sa posisyon na gusto ni Nishi. Sa pag-iisip tungkol dito, napagtanto ni Nishi na maaaring totoo nga iyon. Kaya sa araw na iyon, sinimulan ni Nishi ang labis na pag-iisip tungkol sa kanyang sarili. Inisip niya na gusto niyang ayusin ang kanyang matatakuting pagkatao, ngunit sa katunayan, gusto niyang humalo sa masiglang kapaligiran na iyon. Sa oras na iyon ng patagong siyang nanunood, napansin siya ni Yamada. Tumitig pa ito ng direkta sa kanya. Pagkatapos ay oras na ng tanghalian. Labis pa ring nag-iisip si Nishi ng matindi. Dumating si Yamada upang hanapin si Honda. Pagkatapos ay binati niya si Nishi. Dumating siya upang kunin ang kanyang libro pabalik. Nakaramdam si Nishi ng matinding pagkailang, hindi niya inasahan na kilala ito ni Honda. Napansin ni Yamada na nag-ipon si Nishi ng mga reward stamps. Sinabi niya na dati siyang kumakain ng tinapay araw-araw upang mangolekta rin ng mga ito. Ang bagay na gusto niyang ipagpalit ay isang Yeti Hug na premyo. Hindi mapigilan ni Nishi ang kanyang tawa, pagkatapos ay nahuli siya. Nakahingi lamang ng paumanhin si Nishi sa pagtawa sa libangan ng ibang tao. Dumating si Suzuki upang tawagin si Yamada dahil ang isang tutubi ay nagdudulot ng kaguluhan sa silid-aralan, pagkatapos ay bumalik si Yamada. Napagtanto ni Nishi na si Suzuki ang pumunta sa library noon. Bumalik si Yamada sa klase kasama si Suzuki, agad niyang hinuli ang tutubi. Mula noong pagkabata, si Yamada ay naaakit sa mga hindi inaasahang ngiti. Si Nishi, sa kabilang banda, ay ganap na kakaiba, kapag nakakahanap siya ng isang bagay na karaniwan sa isang tao, magugustuhan niya ng labis ang taong iyon. Ngayon, 3 beses nang tinatamaan si Nishi ni Yamada. Sa bawat oras na tumatawa siya ng patago, napapansin ito ni Yamada. Kamakailan lamang, madalas pumunta si Yamada sa klase ni Nishi. Dumating siya upang makipagkwentuhan ng masaya kasama si Honda. Nakaramdam si Nishi ng matinding pagkailang muli. Gusto ni Honda na gamitin ang pagkakataong ito upang matulungan si Nishi na makipag-usap kay Yamada. Binigyan ni Yamada si Nishi ng 2 reward stamps.
Nakaramdam si Nishi ng matinding pagkailang sa tabi niya. Pagkatapos ay nagpaalam si Yamada at umalis. Gusto ni Honda na magkalapit sina Nishi at Yamada. Dumating ang bakasyon sa tag-init. Ang mga mag-aaral ay nagsimulang magdiwang sa paparating na bakasyon. Biglang nagtanong si Yamada sa grupo kung paano makikipagpalitan ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa isang tao. Napagtanto ng grupo na mayroong taong kinahihiligan si Yamada, pagkatapos ay nagsimula silang lahat na magmungkahi ng mga paraan upang matulungan siya. Ang bawat tao ay may sariling ideya. Ipinaliwanag ito ng malinaw ni Yamada, sinabi niya na hindi pa niya eksaktong gusto ang taong iyon, hindi pa siya masyadong nakakaalam tungkol sa kanya, ngunit bigla niyang ninais na matuto ng higit pa. Inisip niya na maaaring nagsisimula na niyang magustuhan siya. Agad na nagdiwang ang grupo para kay Yamada. Pagkatapos ay pumunta si Yamada sa silid-aralan ni Nishi. Direktang sinabi niya na gusto niyang mapalapit sa kanya, ngunit dahil dumarating na ang bakasyon sa tag-init, gusto niya itong idagdag bilang isang kontak. Labis na nataranta si Nishi at hindi alam ang gagawin. Inisip niya na ang pagpapadala ng mensahe ay mas bawas sa stress kaysa sa pakikipag-usap ng harapan. Nagpalitan ang dalawa ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Nakaramdam si Nishi ng matinding saya sa loob. Samantala, inisip ng grupo kung paano nagsimula ang relasyon ni Tani at Suzuki. Noong gabing iyon, inisip muli ni Suzuki si Tani, kaya tinawagan niya ito at nakiusap na magkasamang mag-aral kinabukasan. Nagsalita siya ng napakatahimik, natatakot na malaman ng kanyang kapatid ang tungkol sa kanyang relasyon. Kinabukasan, kailangan niyang magsinungaling sa kanyang ina na pupunta siya sa library. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkita ang dalawa. Pumunta sila sa isang pampublikong library upang mag-aral, ngunit napakaraming tao roon at walang mga bakanteng upuan. Sinuri ni Suzuki ang mapa, ngunit walang mga malapit na kafe. Iminungkahi ni Tani na pumunta sa kanyang bahay. Ganap na nagulat si Suzuki. Inisip niya ang tungkol sa pagkakaroon ng kanyang pamilya doon, at hindi siya nakasuot ng napakaayos sa araw na iyon. Sinabi ni Tani na walang tao sa bahay sa oras na iyon, kaya hindi siya dapat mag-alala. Pagkatapos ay bumalik ang dalawa sa bahay ni Tani upang mag-aral. Pareho silang nagkasundo na napakakomportable ng pakiramdam. Nagsimulang makaramdam ng gutom si Suzuki. Inanyayahan ni Tani ang kanyang kasintahan na magtanghalian. Kumain sila habang magkasamang nagkukwentuhan. Inisip ni Suzuki kung talagang maayos lang ba para dito na dalhin siya sa bahay ng ganito. Sinabi ni Tani sa kanya na huwag mag-alala dahil maayos lang ito. Ipinagpatuloy nila ang pag-aaral, ngunit nakalimutan ni Tani na dalhin ang kanyang aklat-aralin, kaya nakiusap ito na umakyat sa itaas upang kunin ito. Nang marinig ni Suzuki ang kanyang silid, agad na nagbago ang kanyang pag-uugali. Sinundan niya ito sa itaas patungo sa kanyang silid. Inamin ni Suzuki na ang silid ni Tani ay napakaayos at may disiplina, ang lahat ay malinis at maayos ang pagkakaorganisa. Nakita pa ni Suzuki ang mga lumang larawan ni Tani. Biglang lumapit si Suzuki kay Tani, ito ay dahil nakakita siya ng isang pusa sa pinto. Gustong-gusto talaga ni Suzuki ang pusa at agad na nagsimulang makipag-usap dito. Pagkatapos ay oras na para umuwi si Suzuki, ngunit aksidente siyang nadulas. Nasalo siya ni Tani sa tamang oras. Sa sandaling iyon, umuwi ang lola ni Tani at nakita silang magkayakap. Mabilis na ipinaliwanag ni Suzuki ang hindi pagkakaunawaan. Higit na nakakagulat, ipinakilala siya ni Tani bilang kanyang kasintahan sa kanyang lola. Tinanong ng kanyang lola si Suzuki kung gusto ba niya ang mga gulay, binigyan pa niya ito ng mga gulay na siya mismo ang nagtanim. Pagkatapos ay nagpaalam si Suzuki sa kanyang lola at umuwi. Pagkarating sa bahay, masayang sinabi ni Suzuki sa kanyang ina ang tungkol sa kanyang araw. Napakasaya ng kanyang ina na ang kanyang anak na babae ay mayroon ng kasintahan. Natapos ang masayang bakasyon sa tag-init. Nagsimula silang maghanda para sa cultural festival. Ipinagbigay alam ng guro sa klase na ang kanilang unang pagpipilian, ang pagtatanghal ng isang dula, ay naalis sa loterya. Ang klase 2 hanggang 7 ang mamamahala sa pagkain. Pagkatapos ng klase, nanatili ang klase upang maghanda para sa festival. Tinanong ng kanyang mga kaibigan si Suzuki tungkol sa kanyang tag-init. Sinabi ni Suzuki sa kanila ang lahat ng nangyari kasama si Tani. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol kay Yamada. Sinabi niya na nag-usap sila ng kaunti, ngunit ang mga bagay ay hindi nagpatuloy ng higit pa. Sinabi rin ni Nishi kay Honda ang tungkol dito, nagpadala siya ng napakahabang mga mensahe habang si Yamada naman ay sumasagot ng maikli. Nang nakiusap ito na tumawag, 2 beses na tumanggi si Nishi, kahit na hindi niya masyadong gusto na maging ganoon ang mga bagay.
Dahil doon, hindi masyadong naintindihan ni Yamada si Nishi. Nagkaroon ng interes sina Suzuki at Azuma tungkol kay Nishi. Inisip nila na karaniwan siyang nakikipag-date sa mga masisigla at buhay na mga babae. Sa nakaraan, si Yamada ay may kasintahan, ngunit ngayon ay magkaibigan na lamang sila. Pumunta si Tani sa pamilihan kasama si Taira. Dumating din sina Honda at Nishi upang mamili. Nakilala ni Nishi si Tani bilang ang binanggit niya noon. Napansin ni Taira ang dalawang babae mula sa kanyang paaralan na nag-uusap. Sinabi niya kay Tani na magbayad ng mabilis at umalis. Samantala, natapos ni Nanabe at Sato ang paggawa ng isang malaking menu. Pumunta sina Tani at Taira sa labas upang kumain ng ice cream at mag-usap. Nagtanong si Taira kung nag-aalala ba si Tani tungkol sa kung ano ang gagawin sa isang relasyon, ipinasa niya na walang pakialam si Tani sa mga ganoong bagay. Nakakagulat na sinabi ni Tani na mayroon nga, palagi siyang nakakaramdam ng kawalan ng katiyakan. Ang lahat sa klase ay sa wakas ay handa na. Opisyal na nagsimula ang cultural festival. Ang klase ni Suzuki ay nagsimulang magpakasaya sa festival ng may sigla. Kumuha sila ng maraming larawan upang makuha ang mga alaala ng magkasama. Ang araw sa festival ay lumipas na may maraming aktibidad. Maraming tao ang dumating upang dumalo sa festival. Pumunta sina Tani at Suzuki sa ibang mga klase upang magpakasaya sa festival. Nagpasya si Suzuki na gumawa ng isang perpektong plano upang gabayan si Tani. Una, binigyang prioridad nila ang mga kaganapan na may mga takdang schedule. Pagkatapos ay nagpahinga sila upang kumain ng mga merienda at uminom ng tsaa. Binisita nila ang mga eksibisyon mula sa mga klase at mga cultural club. Samantala, nanatili si Nishi sa kanyang silid-aralan at hindi naglakas loob na pumunta sa anumang lugar. May ilang tao ang dumating kanina ngunit umalis nang makita siya. Dumating sina Tani at Suzuki upang bumisita. Dahil medyo kilala niya si Tani, hindi masyadong nahiya si Nishi. Nag-alala siya na baka makilala siya ni Suzuki mula sa library. Nagtanong si Suzuki kung maaari ba siyang tumingin-tingin habang nagkukwentuhan. Ipinagpatuloy ni Tani at Suzuki ang pagtingin sa mga larawan ng magkasama. Tiniyak ni Nishi na nagde-date ang dalawa. Nagtanong si Suzuki kung kailan aktibo ang photography club. Sumagot si Nishi ng may kaba, sinabi niya na ang club ay pangunahing nagtatrabaho ng individual. Nagustuhan ni Suzuki ang isa sa mga larawan, nagkataon na isa ito sa mga kinunan ni Nishi. Pagkatapos ay ipinakilala ni Nishi ang higit pa sa kanyang mga larawan. Nagustuhan ni Tani ang larawan ng isang pusa. Hindi mapigilan ni Nishi ang ngumiti. Pagkatapos nito, nagpaalam ang dalawa at umalis. Hindi mapaniwalaan ni Nishi na nagawa niyang makipag-usap sa iba ng ganoon. Nais niya na palaging maging ganoon. Biglang nakasalubong ni Nishi si Yamada. Labis na nataranta si Nishi dahil napakatagal na mula nang huli silang magkita. Naibagsak ni Yamada ang kanyang telepono at nabasag ang screen. Si Taira ay hinila sa labas ni Azuma upang magkaroon ng kaunting kasiyahan. Samantala, masayang nagtungo pa uwi sina Tani at Suzuki matapos maglakad-lakad sa festival. Sa daan, nakasalubong muli ni Suzuki si Oka. Dumating din sina Nebe at Sato. Isa siyang kakilala ng grupo, isa rin siyang kamag-aral ni Suzuki sa middle school. Nakaramdam si Suzuki ng kaunting pagkailang sa pakikipag-usap kay Oka dahil napakatagal na. Nakangiti lamang sila at nakikipagpalitan ng maikling salitaan. Siyempre, nakaramdam din si Oka ng ganoong pagkailang. Pareho silang nagnanais na ang mga bagay ay hindi naging masyadong kakaiba noon. Sa nakaraan, hinimok pa sila ng kanilang mga kamag-aral na makipag-date. Iminungkahi rin iyon ni Oka kay Suzuki. Hindi alam ni Suzuki kung ano ang gagawin. Ipinagpatuloy ng dalawa ang pakiramdam ng pagkailang, na hindi alam ang gagawin. Sa huli, nauwi sila sa pakikipag-date, ngunit matapos nilang simulan ang pakikipag-date, hindi ito naging masaya kahit kaunti. Iminungkahi ni Oka na subukan nilang gawin ang mga bagay na karaniwang ginagawa ng mga magkasintahan, pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Suzuki. Sinubukan pa niyang halikan ito, ngunit hindi iyon matanggap ni Suzuki. Napagtanto ni Oka na hindi sila magkatugma, kaya nagpasya silang bumalik sa pagiging magkaibigan. Iyon ang dahilan kung bakit ang muling pagkikita ngayon ay nakakaramdam ng matinding pagkailang. Iminungkahi ni Oka na kumilos na lamang sila ng normal sa isa't isa, kung sa bagay, magkaibigan naman sila. Pagkatapos ay umalis si Oka upang hanapin si Yamada. Napagtanto ni Suzuki na ang mga buhol mula sa nakaraan ay biglang naglaho. Naramdaman ni Nabe na naiwan siya dahil walang nagbibigay ng pansin sa kanya. Nagpakita si Tani ng isang napakahirap na ekspresyon sa mukha.
Tinanong niya si Suzuki kung ang lalaking iyon ba ay kanyang kaibigan. Naramdaman ni Nanabe at Sato ang tensyon at umalis muna. Sinabi ni Suzuki kay Tani ang lahat tungkol sa kanyang nakaraan. Nakaramdam siya ng matinding pagkailang, natatakot siya na baka hindi magustuhan ni Tani ang mga babaeng nakipag-date na noon. Humingi ng paumanhin si Tani sa pagpaparamdam sa kanya ng kawalan ng komportable. Sinabi niya na ito ay sarili niyang personal na isyu, kaya humingi siya ng kaunting oras upang ayusin ang kanyang mga iniisip. Naramdaman ni Suzuki na ang mga bagay ay hindi nagiging maayos. Nakatagpo ni Yamada si Oka. Sinabi ni Oka sa kanya na nakipag-ayos na siya kay Suzuki. Medyo nalito si Yamada sa kanyang kwento. Samantala, nalito rin si Suzuki sa sinabi ni Tani. Sinimulan niya ang pag-iisip tungkol sa maraming bagay. Napagtanto niya na gusto niyang harapin ito ng tapat sa oras na ito, kaya agad siyang pumunta upang hanapin si Tani. Nakaramdam si Azuma ng selos at gusto rin niyang umibig. Iniisip ni Tani si Suzuki. Alam niya mula sa simula na si Suzuki ay may mga relasyon na hindi niya alam, ngunit nakaramdam siya ng kawalan ng komportable nang makita itong masaya kasama ang ibang lalaki. Habang lalo siyang nag-iisip, lalo siyang nakakaramdam ng kawalan ng katiyakan at pagiging sakim. Dumating si Suzuki at niyakap si Tani, na sinasabing, gusto kita. Minahal niya ang katapatan at pagiging direkta nito, ngunit kung minsan ay masasabi niya na labis itong nag-iisip. Gusto ni Suzuki na sabihin sa kanya ni Tani ang nasa isip nito. Ang seremonya ng paggawad ay malapit nang magsimula. Gusto ni Suzuki na manatili sila roon ng magkasama. Napagtanto ni Tani na ang paghahambing sa kanyang sarili sa iba ay walang saysay, ang labis na pag-iisip ay nagdudulot lamang sa kanya na hindi magustuhan ang kanyang sarili. Humingi pa rin ng paumanhin si Suzuki sa pagpaparamdam sa kanya ng pag-aalala. Masaya silang nakipag-ayos matapos iyon. Mas naunawaan nila ang isa't isa pagkatapos nito. Tinawag si Suzuki sa gymnasium. Masaya silang magkasamang nagtungo roon. Matapos ang School Cultural Festival, nagtipon si Suzuki at ang kanyang mga kaibigan sa middle school upang magkwentuhan. Nagsisisi pa rin si Oka sa hindi pagpapahalaga sa mga bagay noon. Para sa kanya, ang middle school ang pinakamasayang oras. Marami siyang nakakausap noon sina Yamada at Suzuki. Habang nagsasalita siya, umiyak pa si Oka dahil hindi na siya makabalik. Kalaunan ay isinalaysay ni Yamada ang kwentong ito kina Taira at Tani habang nagtatanghalian. Sinimula ni Taira ang labis na pag-iisip matapos itong marinig. Hindi niya inasahan na ang isang tao ay magiging napakatali sa nakaraan. Tinanong ni Taira si Tani kung nakakaramdam ba ito ng pagkaabala na si Suzuki ay bahagi ng nakaraang iyon. Nakakagulat na sinabi ni Tani na maayos lang ito, dahil ang masyadong pag-aalala ay magpapahiwatig na hindi niya pinagkakatiwalaan si Suzuki. Hindi alam ni Taira kung saan nakuha ni Tani ang tiwalang iyon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Yamada at sinimulan ang pag-iisip, malinaw na si Yamada ay mahirap din maintindihan. Bumalik sa cultural festival, dumating si Yamada upang tingnan ang mga larawan. Hindi alam ni Nishi kung ano ang sasabihin dahil nakaramdam siya ng pagkakasala sa kanyang pagkailang sa pagpapadala ng mensahe noong tag-init. Biglang, pareho silang nagnanais na magsabi ng isang bagay. Humingi ng paumanhin si Yamada kay Nishi para sa pagpapadala ng mensahe noong tag-init. Nangako siya na mag-iisip siya ng mas maingat bago kumilos sa susunod na pagkakataon. Humingi rin ng paumanhin si Nishi dahil bihirang-bihira siyang magpadala ng mensahe sa iba noon, napakabagal niyang sumagot at nagsusulat ng napakahabang mga mensahe. Labis din siyang nag-iisip ng marami, kaya nangako siya na susubukan niyang mag-isip ng mas kunti. Sinabi ni Yamada na hindi naman talaga niya masyadong pinapansin iyon, kaya umaasa siya na hindi mag-aalala si Nishi tungkol sa pagkasira ng mga bagay. Kahit natawagin niya itong isang hangal, magiging masaya pa rin siya. Nakaramdam si Nishi ng matinding saya matapos marinig iyon. Naalala ni Yamada pagkatapos na nakikipag-ugnayan pa rin siya kay Oka, kaya nagpaalam ang dalawa. Nagtanong din si Yamada kung maaari ba silang mag-usap sa paaralan. Siyempre, agad na pumayag si Nishi. Ang kanilang relasyon ay umunlad ng kaunti pa. Matapos marinig ang kwento, sinimulan ni Taira ang labis na pag-iisip tungkol sa kanyang sarili. Umuwi siya at patuloy na nag-isip tungkol sa maraming bagay. Nagpa siya si Taira na makinig sa musika upang itigil ang labis na pag-iisip. Biglang lumitaw si Suzuki at nagsabi ng isang bagay, ngunit nang alisin niya ang kanyang headphones, napagtanto niya na tinutokso lamang siya ni Suzuki. Kararating lang din ni Tani. Inisip ni Taira na tinatawanan siya ni Tani. Napansin ni Suzuki na patungo si Taira sa kanyang part-time na trabaho sa convenience store,
kaya inanyayahan niya si Tani na pumunta roon para sa ice cream. Nanalo pa sila ng premyo habang kumakain ng ice cream. Kinabukasan, nakatagpo muli ni Nishi si Yamada sa paaralan, ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na magsimula ng pag-uusap. Mabuti na lang, napansin ito ni Yamada at gumawa ng unang hakbang. Masaya silang nagbatian sa isa't isa, pagkatapos ay magkasama silang naglakad sa paligid ng paaralan. Binati rin nila si Honda. Labis na nagulat si Honda nang makita silang napakalapit. Kalaunan, naupo si Nishi at nakipag-usap kay Honda. Inamin niya na nagsisimula na siyang magkaroon ng mga damdamin para kay Yamada, ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang mga damdaming iyon dahil hindi pa siya nakikipag-usap sa mga batang lalaki bago nito. Binigyan siya ni Honda ng maraming pagganyak at payo. Nang marinig iyon, naramdaman ni Nishi ang katiyakan at mas higit na pag-unawa. Umaasa si Honda na magiging maayos ang lahat para sa kanya. Ang isang araw ng tungkulin sa library ni Tani at Nishi ay natapos. Magkasamang naglakad pa uwi ang dalawa. Hindi na nakakaramdam ng kaba si Nishi sa tabi ni Tani. Biglang, isang badminton shuttlecock ang tumama sa ulo ni Tani. Lumitaw na ang grupo ni Suzuki ay naglalaro ng badminton. Nakita ni Suzuki si Tani at nakita ni Yamada si Nishi. Binati ni Suzuki si Nishi, pagkatapos ay magkakasamang umuwi ang grupo. Noon lamang napagtanto ni Yamada na magkakilala na pala sina Suzuki at Nishi. Nag-alala si Nishi tungkol sa kung maaari ba siyang umangkop sa grupo. Patuloy na nagkwentuhan ng masaya si Suzuki at ang iba pa. Nahanap ito ni Nishi na nakatatawa at tumawa siya. Napansin ni Yamada na marami siyang tawa. May hiyang sinabi ni Nishi na gusto niyang ayusin iyon ngunit hindi niya mapigilan. Sinabi ni Yamada sa kanya na manatili sa kung ano siya dahil iyon ang nagpagiging kawili-wili sa kanya. Ang kapaligiran ng grupo ay nanatiling masigla habang nagbibiroan ang lahat. Masasabi ni Yamada na tatawa muli si Nishi. Nagsimula siyang mahulog sa kanya. Nagsimula ang isang bagong araw sa paaralan maaga sa umaga. Binati ni Nishi si Tani. Nang walang inaasahan, dumating sina Suzuki at Yamada sa parehong oras. Pagkakita ni Nishi kay Yamada, agad siyang umalis. Hindi maintindihan ni Suzuki kung ano ang nangyayari. Tinanong niya si Tani kung ano ang pinag-usapan nila. Sinabi ni Tani na ito ay isang pagbati lamang. Hindi pa rin maintindihan ni Suzuki kung bakit naging dahilan iyon upang tumakbo palayo si Nishi. Pagkatapos ay tinanong niya si Tani kung anong uri ng tao si Nishi. Kung sa bagay, magkasama sila sa tungkulin sa library. Ngunit sinabi ni Tani na bihirang-bihira silang mag-usap, kaya hindi niya masyadong kilala ito. Ito ang nagdulot kay Suzuki na simulan ang pag-iisip. Sa oras ng tanghalian, gustong makipag-usap ni Tani kay Taira. Sinabi niya na tila nag-aalala si Suzuki tungkol sa kanyang kasama sa library. Inisip ni Taira na maaaring nagseselos si Suzuki. Sinimulan ni Tani ang pag-iisip kung totoo nga ba iyon. Biglang lumitaw si Yamada at nagulat sila. Pagkatapos ay natapos ang paaralan. Alam ni Suzuki na papunta si Tani sa library para sa tungkulin. Alam din niya na nandoon si Nishi. Itatanong na sana ni Tani kung ano ang nagpapaabala kay Suzuki, ngunit lumitaw sina Nabe at Sato na may dalang binili nilang bagay, kaya nawalan ng pagkakataon si Tani na magtanong. Sa library, parehong nakaramdam ng pagkailang sina Tani at Nishi. Hindi mapaniwalaan ni Nishi na nagawa niyang batiin si Tani ngunit tumakbo palayo kay Yamada. Samantala, naniwala si Tani na maaaring nagseselos si Suzuki kay Nishi, gusto niyang malaman kung totoo nga ba iyon. Matapos ang kanilang shift, magkasama silang naglakad pa uwi muli. Pareho silang nag-iisip ng marami. Nagpasya sila na sa susunod na makita nila sina Suzuki at Yamada, kakausapin nila ang mga bagay ng malinaw. Samantala, ang grupo ni Suzuki ay naglalaro ng mga bula sa labas. Nakatagpo muli ni Yamada si Nishi. Naging mahiyain si Nishi at hindi makapagsalita. Biglang lumapit si Suzuki. Ipagtatapat na sana ni Tani ang lahat kay Suzuki, ngunit inanyayahan ni Suzuki si Nishi na sumali sa grupo sa halip. Masayang sumali si Nishi sa grupo. Nagpakita si Suzuki ng isang partikular na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang katotohanan ay, nalaman na niya na ang babaeng gusto ni Yamada ay si Nishi mula sa paraan ng masayang pag-uusap ng dalawa at kung paano namumula si Nishi kapag nakikita si Yamada. Napagpasyahan ni Suzuki na pareho nilang gusto ang isa't isa, kaya ito ang plano ni Suzuki upang matulungan silang magkalapit. Samantala, ganap na nagkamali ng pagkaunawa si Tani sa lahat. Ngayon ay napagtanto niya na nag-react siya ng labis. Inamin ni Suzuki na ang pagtatanong tungkol kay Tani ay isang paraan lamang upang mapalapit kay Nishi. Dumating ang taglagas.
Sinimulan ni Suzuki ang pagpaplano kung paano magpakasaya sa panahon kasama si Tani. Mayroon siyang perpektong plano para sa kanilang dalawa. Medyo nalito sina Nabe at Sato nang marinig ito. May tiwalang sinabi ni Suzuki na makakakuha siya ng mga kamangha-manghang larawan sa pagkakataong ito. Nagpunta sa isang date sina Tani at Suzuki nang magkasama. Ngayon ay isang uniform date. Nakasalubong nila si Azuma. Sinabi niya na gusto talaga niya ang kanilang estilo ng pakikipag-date. Nakiusap si Azuma na kumuha ng larawan kasama sila. Sa pagkakataong ito, ngumiti ng may tiwala si Suzuki habang si Tani naman ay gumawa ng isang hindi nasisiyahang mukha. Sinabi ni Suzuki na ang sitwasyong ito ay kakaiba sa dati, sa unang pagkakataon na kumuha sila ng larawan ng magkasama, nakaramdam siya ng matinding pagkailang, ngunit ngayon na mas malapit na sila, hindi na siya kinakabahan. Ipinagpatuloy nila sa pamamagitan ng pagpunta upang kumain ng ice cream. Gusto ni Suzuki na kumuha ng mga larawan ni Tani, pagkatapos ay oras na upang tamasahin ang masarap na ice cream. Kumain si Suzuki ng napaka-komportable, hindi tulad ng kanilang unang date. Sinamantala ni Tani ang pagkakataon na makuha ang sandaling iyon. Nagprotesta si Suzuki dahil nakaramdam siya ng labis na kahihiyan, pagkatapos ay ipinagpatuloy nila ang kanilang date. Biglang nagkaroon ng maliit na kahilingan si Suzuki kay Tani, dinala niya ito sa isang photo booth gaya ng pinlano. Gustong tumakbo pa uwi agad ni Tani. Siyempre, hindi pa siya nakasubok ng sticker photo booths kailanman bago nito. Pagkatapos ay sinimulan ng dalawa ang pagkuha ng mga larawan. Una, gumawa sila ng hugis puso ng magkasama, pagkatapos ay nag-pose sila na parang pusa. Kasunod nito, hinawakan nila ang baba ng isa't isa. Gumawa ng hakbang si Suzuki kay Tani. Pagkatapos ay sinubukan nilang ngumiti ng magkasama. Kahit na sinubukan nila, ang kanilang mga ngiti ay hindi naging likas kahit kaunti. Natapos ang sticker photo session. Napakasaya ni Suzuki na sumabay si Tani sa kanya. Nagpasalamat siya ng marami dito. Hindi alam ni Suzuki kung ano ang gagawin sa mga larawan. Gusto niyang palamutian ang kanyang silid ngunit natatakot na makita ng kanyang ina ang mga ito. Ibinahagi rin niya ang mga larawan sa isang album. Tiningnan ang mga ito ni Tani at tumawa ito. Nagpadala si Tani ng mga larawan pabalik kay Suzuki, ang mga ito ay mga larawan niya na kumakain ng ice cream. Kalaunan, ipinakita ni Suzuki ang mga larawan kina Nabe at Sato. Katatapos lang ng part-time shift ni Azuma. Biglang nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang tao na kilala niya, ito ay ang kanyang dating kasintahan. Sinimulan ng dalawa ang pagpapadala ng mensahe sa isa't isa. Kinabukasan sa paaralan, sinabi ni Azuma sa kanyang mga kaibigan ang lahat. Hindi maintindihan ni Suzuki kung bakit kailangan siyang patawarin ni Azuma. Hindi rin ganap na naintindihan ni Yamada ngunit iminungkahi na tumuon sa mga masasayang bagay sa halip. Iminungkahi ni Nabe ang magkasamang pagpunta sa bowling. Kaya noong katapusan ng linggo na iyon, nagtipon ang grupo. Nakarating ng huli si Azuma dahil ang tren ay naantala. Sinimulan nila ang pagkakaroon ng kasiyahan ng magkasama. Nagpaligsahan sila upang makita kung sino ang makakakuha ng pinakamataas na marka. Nakasalubong ni Tyra ang kanyang mga dating kamag-aral doon. Nakaramdam siya ng kawalan ng komportable, natatakot na tuksuhin. Ang lahat ay nagpalit-palit sa pagbowling. Masayang nag-cheer si Suzuki nang may sigla para kay Tani. Ang grupo ay nagkaroon ng isang masaya, bawas stress na araw ng magkasama. Kalaunan, oras na para umuwi. Sumakay sa parehong tren sina Azuma at Tyra at nag-usap. Ibinahagi niya ang kanyang mga damdamin, nakinig si Tyra at nagbigay sa kanya ng payo at pagganyak. Matapos iyon, mas pinagnilaya ni Azuma ang kanyang sarili. Napagtanto niya na hindi na niya dapat tretuhin ng masama ang kanyang sarili. Kinabukasan, nagpasalamat si Azuma kay Tyra. Humingi ng paumanhin si Tyra sa halip, sinabi niya na kumilos siya na parang alam niya ang lahat at pinangaralan siya. Dumating sina Suzuki, Tani, at Yamada sa sandaling iyon at hindi sinisi si Tyra kahit kaunti. Noong gabing iyon, sinabi ng ina ni Suzuki ang isang bagay sa kanya, ang kanyang ama at kapatid ay hindi magiging nasa bahay sa katapusan ng linggo na iyon. Agad na sinamantala ni Suzuki ang pagkakataon na aanyayahan si Tani sa kanila. Naghanda ang kanyang ina ng maraming masasarap na pagkain. Mainit na tinanggap si Tani. Inisip ng ina ni Suzuki na si Tani ay nagmula sa isang mabuting pamilya. Pagkatapos ay sumali sa kanila si Tani para sa pagkain, ngunit patuloy ang ina ni Suzuki sa pagtatanong sa kanya ng mga katanungan. Mabilis na sinabihan ni Suzuki ang kanyang ina na huminto. Gusto pa ng kanyang ina na magpatugtog ng musika para kay Tani.
Matapos iyon, inanyayahan ni Suzuki si Tani sa kanyang silid. Humingi siya ng paumanhin dahil ang kanyang ina ay masiyadong masigasig. Sinabi ni Tani na ang kanyang ina ay may natatanging katangian. Sa labas, nagsimulang umulan. Ipinagpatuloy ni Suzuki ang paggawa ng unang hakbang sa pakikipag-usap kay Tani. Napagtanto niya na siya lamang ang nagsasalita sa buong oras. Pagkatapos sa pamamagitan ng aksidente, nagkasalubong ang kanilang mga kamay. Gumawa ng hakbang si Tani at muling hinawakan ang kamay ni Suzuki. Sinabi niya na ang kanyang ina ay magdadala ng mga merienda sa silid. Pagkatapos niyang sabihin iyon, dumating ang kanyang ina. Higit na nakakagulat, umuwi rin ang ama ni Suzuki, dahil sa ulan, hindi na siya makakapaglaro ng baseball. Ipinaliwanag ng kanyang ina na si Suzuki ay may panauhin sa kanyang silid. Labis na nakaramdam si Suzuki ng pagkailang sa pagkakaroon ni Tani sa kanyang silid. Hindi niya alam kung ano ang pag-uusapan. Patuloy na lalong lumalakas ang ulan. Muling nagkasalubong ang kamay ng dalawa. Gusto ni Suzuki na lumapit at maupo sa tabi ni Tani. Gusto niya na yakapin siya ng mahigpit ni Tani. Nagkayakapan ang dalawa. Ang tibok ng puso ni Tani ay napakabilis, nakaramdam siya ng matinding hiyang. Masayang tinawag ni Suzuki si Tani sa kanyang pangalan. Tinawag din ni Tani ang kanyang pangalan pabalik. Pareho silang nakaramdam ng pagkailang dahil hindi sila sanay dito. Nagsuot ng maayos ang ama ni Suzuki upang hindi mapahiya ang kanyang anak na babae. Pagkatapos ay nakatagpo ni Tani ang ama ni Suzuki. Ipinakilala ni Suzuki si Tani bilang kanyang kasintahan. Nang marinig iyon, nagulat ang kanyang ama at agad na sinimulan ang pagtatanong kay Tani. Iyon ang eksaktong dahilan kung bakit ayaw ni Suzuki na makatagpo ng kanyang ama si Tani. Matapos iyon, umuwi na si Tani. Hindi niya mapigilan ang tumawa matapos makatagpo ang mga magulang ni Suzuki. Inamin niya na ang lahat tungkol sa kanyang mga magulang ay nagkasama upang gawin si Suzuki kung ano siya ngayon. Ang marinig iyon ay nagpadama kay Suzuki ng matinding kahihiyan. Dumating na ang hangin ng taglagas. Nangako si Tani na palagi niyang aalalahanin ang araw na iyon. Ganap na nabihag si Suzuki sa mga salitang iyon. Ang ika-1 ng Nobyembre ay ang paparating na kaarawan ni Tani. Hindi alam ni Suzuki kung paano siya susurpresahin. Humingi siya ng payo kina Yamada at Taira sa pagpili ng regalo. Hindi maintindihan ni Taira kung bakit siya nagtatanong sa iba dahil ang bawat tao ay may magkakaibang kagustuhan. Iminungkahi ni Yamada ang isang album ng larawan, ngunit ang mga larawan ni Tani ay hindi masiyadong maganda. Nagtanong muli si Suzuki kay Taira. Sinabi nito na walang tama o mali, hanggat may umaalaala sa iyong kaarawan at gustong ipagdiwang ito, iyon ay may kahulugan na. Sumang-ayon sina Suzuki at Yamada. Tunog na pakahasa ni Taira, ngunit gusto pa rin ni Suzuki na lumikha ng isang sorpresa, gusto niyang bigyan si Tani ng isang hindi malilimutang alaala. Nagsimula ang isang bagong araw. Binigyan ni Suzuki si Tani ng isang regalo sa Halloween. Alam din niya na hindi ito magiging abala sa susunod na araw. Nagpumilit si Suzuki na magkasama silang umuwi. Nahulaan ni Tani na nagpaplano siya ng isang sorpresa. Sa middle school, ipinagdiwang ng kanyang mga kaibigan ang kanyang kaarawan, ngunit ang kanyang reaksyon noon ay napakawalang buhay, kaya ngayon ay hindi niya alam kung paano magre-react kay Suzuki. Naalala niya na gusto ni Suzuki ang paggawa ng mga bagay para sa kasiyahan at ang panunokso sa iba. Sa klase ng basketball, gustong magtanong ni Tani kay Taira ng isang bagay, inisip niya kung dapat ba siyang maging maingat sa kanyang mga reaksyon, pagkatapos ay oras na niya kaya umalis siya. Naalala ni Taira ang plano ni Suzuki na sorpresahin si Tani. Kinabukasan ay kaarawan din ni Taira, ipinasa niya na walang sino man ang makaalala nito. Biglang, nakita niya ang isang grupo ng mga mag-aaral na nagdiriwang ng kaarawan ng ibang tao. Kahit na hindi ito para sa kanya, nakaramdam siya ng kahihiyan dahil inisip niya na naghanda ng sorpresa ang kanyang mga kaibigan para sa kanya. Lumapit si Azuma at napansin na ang kanyang mukha ay pula. Sinabi niya na wala ito, pagkatapos ay magkasama silang pumunta upang magtapon ng basura. Sa daan pabalik, aksidenteng nadapa si Taira. Nahanap ito ni Azuma na nakatatawa. Ipinaalala niya dito na kaarawan nito, nabanggit niya ito sa klase ng Ingles noon. Binigyan siya ni Azuma ng regalo, ito ay isang sticker lamang mula sa tinapay na kinain niya sa tanghalian. Dahil marumi ang kanyang mga kamay, sinabi ni Taira na kukunin niya ito mamaya. Nagpasalamat siya sa kanya. Noong hapong iyon, magkasama silang naghintay ng tren. Napansin ni Azuma na inilagay nito ang sticker sa kanyang pitaka. Sinabi niya na talagang pinahahalagahan nito ang mga ganoong bagay.
Noong gabing iyon, hindi makatulog si Tani. Hindi pa rin niya alam kung paano magre-react sa sorpresa ni Suzuki. Biglang tinawagan siya ni Suzuki. Nakiusap siya na mag-usap ng sandali. Pagkatapos ay pumatak ang orasan sa hating gabi. Agad siyang binati ni Suzuki ng maligayang kaarawan. Sinabi niya na sa simula ay gusto niyang gumawa ng isang bagay na mas nakasurpresa, ngunit gusto lang niyang maging una na bumati sa kanya. Taimtim na nagpasalamat si Tani sa kanya. Nagkasundo silang magkita kinabukasan. Nagsabi si Suzuki ng magandang gabi at gusto kita. Sumagot si Tani na ganoon din ang nararamdaman niya. Kinabukasan sa paaralan, binati muli ni Suzuki si Tani ng maligayang kaarawan. Binati rin siya ni Nanabe at Sato at binigyan siya ng mga sticker. Binigyan ni Yamada si Tani ng isang kahon ng gummy candy. May regalo rin si Taira para kay Tani. Dumating din si Azuma upang batiin si Tani ng maligayang kaarawan, nabanggit niya na pareho sila ng edad ni Taira. Pagkatapos ay pumunta sina Suzuki at Tani sa pinagtatrabahuhan ni Taira. Bumili si Suzuki ng ilang merienda. Bumili rin si Tani ng mga merienda, pagkatapos ay ibinigay niya ang mga ito kay Taira. Magkasama nilang ipinagdiwang ang kaarawan ni Taira. Matapos iyon, umalis sila. Naupo sina Suzuki at Tani nang magkasama sa parke. Naghanda si Suzuki ng isang cake ng kaarawan para sa ika-17 kaarawan ng kanyang kasintahan. Sinindihan niya ang mga kandila para sa kanya. Umaasa siya na patuloy silang mag-aalaga sa isa't isa sa edad na 17. Hinipan ni Tani ang mga kandila. Nasiyahan sila sa masarap na cake ng magkasama. Sinubuan pa nila ang isa't isa ng mga hiwa nito. Pagkatapos ay nakatanggap si Tani ng isa pang regalo sa kaarawan, ito ay isang bandana. Sinabi ni Suzuki na ito ay isang bagay na maaari niyang gamitin araw-araw. Hinawakan ni Tani ang kamay ni Suzuki. Inisip niya kung malapit na ba siyang halikan nito. Simpleng nagpasalamat lamang si Tani sa kanya. Naramdaman ni Suzuki na parang lumulutang siya mula sa tapat na pasasalamat nito. Pagkatapos ay magkasama silang umuwi. Isinusuot na ni Tani ang bandana. Naglakad silang magkahawak kamay, na nagkukwentuhan ng may pagmamahal. Pagkarating sa bahay, inisip ni Tani na dapat siyang gumawa ng unang hakbang sa susunod na pagkakataon, kaya tinawagan niya si Suzuki agad. Kinabukasan, magkasama silang pumunta sa isang museo. Hindi pa nakakapunta roon si Suzuki mula noong elementarya. Pumunta si Tani dahil gustong-gusto niyang pumunta roon noong bata pa siya. Sinimulan nila ang paggalugad sa mga exhibit, ngunit napakaraming tao upang makita ang anuman ng malinaw. Nauwi pa sila sa pagkakahiwalay. Matapos ang 30 minuto, sa wakas ay nahanap nila ang isa't isa. Humingi ng paumanhin si Tani. Hindi siya sinisi ni Suzuki at hinila siya upang ipagpatuloy ang paggalugad. Ipinagpatuloy nila ang pag-ikot sa museo. Ang lugar na ito ay mas madaling galugarin kaysa sa exhibition hall. Binisita nila ang maraming iba't ibang seksyon. Ang kanilang maliit na pakikipagsapalaran ay sa wakas ay natapos, pagkatapos ay masaya silang nagtungo pa uwi ng magkasama. Iminungkahi ni Suzuki na kumuha ng makakain. Naghanap si Tani ng isang magandang restaurant malapit doon, ngunit nang makarating sila, sarado ito. Naalala niya ang ibang lugar, ngunit mayroon itong mahabang pila. Sinubukan nila ang ibang restaurant, ngunit masyadong mahal ito. Nakahanap si Suzuki ng isang mas abot kayang lugar, bumili sila ng pagkain at magkasamang kumain. Naramdaman ni Tani na ang kanyang mga plano ay hindi naging maayos. Napagtanto niya na palagi siyang umaasa kay Suzuki. Nagpakita si Tani ng pag-aalala para sa kanya. Sinabi niya na ang paglalakad ng marami ay nagpapalasa sa pagkain ng mas mabuti. Kahit na ang mga bagay ay hindi nangyari ayon sa plano, naramdaman pa rin niya na ito ay kamangha-mangha, lalo na't sinunod nila ang gusto ni Tani ngayon. Inamin ni Tani na gustong-gusto niyang makita si Suzuki na nagpapakasaya sa kanyang sarili. Kahit saan man sila pumunta, ang makasama siya ang pinakamasayang bahagi. Nakaramdam si Suzuki ng labis na kagalakan nang marinig iyon. Sinabi niya na ganoon din ang nararamdaman niya, gusto niyang makasama ito kahit kailan, kahit saan. Pagkatapos ay magkasama silang umuwi muli. Patuloy silang nagkwentuhan habang naglalakad. Nangako silang pupunta sa marami pang lugar sa susunod na pagkakataon. Kalaunan, narating nila ang punto kung saan kailangan na nilang maghiwalay. Walang sino man sa kanila ang gustong umalis. Tumingin sa paligid si Tani at walang nakitang tao malapit doon, pagkatapos ay niyakap niya si Suzuki. Nakakagulat na hinalikan siya ni Suzuki. Nagsabi siya ng magandang gabi at umuwi. Nagulat si Tani sa halik na iyon. Kinabukasan, iniisip pa rin ito ni Tani. Binati siya ni Suzuki tulad ng dati. Mayroong session ng homeroom sa araw na iyon.
Nasa sabik si Suzuki tungkol sa mga talakayan sa field trip. Napansin ni Tani na kumikilos siya ng normal tulad ng dati. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng guro ang schedule ng biyahe, ang mga pagtatalaga sa grupo at silid ay pagpapasyahan ng kalaunan. Opisyal na nagsimula ang biyahe. Ang lahat ay nagtipon at naglakbay sa pamamagitan ng tren. Ang unang araw ay nakatuon sa experiential learning. Nakiusap ang guro sa mga mag-aaral na manatili sa kanilang mga grupo ng aktibidad. Ang grupo ni Suzuki ay napakasigla pa rin at maingay. Pagkatapos ay oras na para sa isang aktibidad sa pagbibake. Isang chef ang gumabay sa mga mag-aaral. Nagkataon na ang grupo ni Suzuki ay naupo kasama ang grupo ni Nishi at Honda. Binati ni Honda ang lahat, inisip ni Suzuki na napaka-cute niya. Ang lahat ay nagsimulang gumawa ng mga pastry. Sinabi ni Suzuki na ito ay mas mahirap kaysa sa hitsura nito. Pinuri rin niya si Tani sa pagiging mahusay dito. Nagtanong si Suzuki sa grupo ni Nishi tungkol sa kanilang mga plano para sa susunod na araw. Ibinahagi ni Nishi ang kanilang schedule. Lumitaw na ang parehong grupo ay may parehong plano, kaya malamang na magkikita sila sa isang lugar. Naalala ni Suzuki ang naging pag-uugali ni Yamada kanina, napagtanto niya na gusto nitong makasama si Nishi. Iminungkahi ni Suzuki ang pagkuha ng larawan ng grupo kung magkikita sila. Noong gabing iyon, ang lahat ay bumalik sa kanilang tirahan upang magpahinga. Ang grupo ni Suzuki ay patuloy na nagpapakasaya sa kanilang silid. Ang oras ng paliligo ay inayos ayon sa pagkakasunod-sunod ng klase. Alam na ng kanyang dalawang kaibigan na nagde-date si Suzuki. Ang dalawa ay napakaraming interes tungkol sa relasyon ni Suzuki. Patuloy nila siyang pinaulanan ng mga katanungan. Nakaramdam si Suzuki ng matinding pagkailang at nakatakbo lamang palayo. Pagkatapos ay oras na ng kanyang grupo na pumunta upang maligo. Napagtanto niya na siya palagi ang gumagawa ng unang hakbang. Sa kaibuturan ng puso, gusto ni Suzuki na gumawa ng hakbang si Tani ng higit pa. Ibinahagi niya ang kanyang mga damdamin kay Azuma. Inamin niya na sa katunayan ay gusto niya ng higit pa sa relasyon. Sinabi ni Azuma na hindi siya pareho ng uri ng tao kay Suzuki. Matapos tapusin ang kanilang paliligo, gusto ni Suzuki na ipagmalaki ang kanyang malasutlang buhok kay Tani. Nagkataong dumaan ang grupo ni Tyra at nakaramdam ng pagkailang. Si Tani ay nakaupo at umiinom ng tubig, kaya pumunta si Suzuki sa kanya. Ang makita siya ay nagpakaba ng labis kay Tani. Ipinagmalaki niya ang kanyang malasutlang buhok. Inamin ni Tani na nagdulot ito sa kanyang puso na lumaktaw ng isang tibok. Hindi inasahan ni Suzuki ang ganoong perpektong tugon. Nagtanong siya tungkol sa silid nito dahil alam niya na nananatili ito kasama ang mga maingay na kasama sa silid. Sinabi ni Tani na sa katunayan ay nagpapakasaya siya. Nahulaan ni Suzuki na sa nakaraan, hindi ito sasali sa mga ganoong bagay. Inamin ni Tani na isang taon ang nakalipas, hindi man lang niya ito maiisip. Sinabi niya na wala siyang reklamo kahit kaunti. Sinabi ni Suzuki na gusto niya iyon tungkol sa kanya. Inamin ni Tani na nagbago siya ng malaki, masaya siya tungkol doon. Nakaramdam siya ng pasasalamat sa pakikipagkita kay Suzuki. Ang marinig iyon ay nagpadama kay Suzuki ng hiyang at kahihiyan. Hinawakan niya ang t-shirt ni Tani. Sinabi niya muli, gusto kita. Magtatapat na sana si Tani ng isang bagay din, ngunit biglang inisip ni Suzuki na dapat na silang bumalik sa kanilang mga silid. Naramdaman niya na walang pangangailangan na magmadali. At sa gayon, lumipas ang unang gabi ng biyahe. Nagsimula ang ikalawang araw ng biyahe. Nahulaan ni Honda na gustong-gusto talaga ni Nishi na makita si Yamada. Nagsinungaling si Nishi at sinabing masaya na siya sa pagkuha lamang ng mga magagandang larawan, ngunit sa katotohanan, nagsisinungaling siya. Nakita ito ni Honda, nakahingi lamang ng paumanhin si Nishi. Sinimulan ng grupo ni Suzuki ang kanilang ikalawang araw. Pumunta sila sa site ng mga bato ng pag-ibig. Sinasabi na kung makalalakad ka ng nakapikit ang iyong mga mata patungo sa kabilang bato, makakatagpo ka ng pag-ibig. Nagboluntaryo si Yamada agad, sinimulan niya ang hamon kaagad. Ang lahat ay nag-cheer sa kanya ng may sigla. Dumating din ang grupo ni Morimo. Sumingit si Morimo at sumali sa hamon ni Yamada, inisip niya na ang pagiging mas malaki kaysa sa bato ay magpapataas ng pagkakataon. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ng lahat ng mga mag-aaral ang pagpasyal at pagpapakasaya. Nakita ni Nishi si Yamada. Hinimok siya ni Honda na kausapin ito, ngunit napakaraming tao, kaya hindi siya naglakas loob. Kumuha ng mga larawan sina Tani at Suzuki ng magkasama. Sinabihan sila ng iba na kumilos ng mas natural. Sinabi ni Morimo na ang pagkakaroon ng kasintahan sa isang biyahe ay tiyak na maganda. Bumili pa siya ng isang agimat ng pag-ibig para sa kanyang sarili.
Sinabi ni Yamada na gusto rin niya ang isa. Sa sandaling iyon, dumating si Nishi at tinawag siya. May hiyang sinabi niya na nagkataong nakita niya ito, nagtanong siya kung maaari ba silang mag-usap. Agad na nagbiro si Yamada tungkol sa pagkuha ng lakas mula sa agimat ni Morimo. Nakita ni Suzuki si Nishi at ninais na kumuha ng mga larawan ng magkasama. Patuloy ang labis na pag-iisip ni Taira ng mag-isa. Ang araw ay natapos. Nagpadala si Yamada ng mga larawan kina Nishi at Honda. Tiningnan ng dalawa ang mga larawan at nagkwentuhan. Inisip ni Honda kung bakit hindi kumuha ng mga larawan ng mag-isa sina Nishi at Yamada. Sinabi ni Nishi na natatakot siya dahil napakaraming tao, ang makipag-usap lamang sa kanya ay kumuha na ng lahat ng kanyang lakas ng loob. Hindi rin maintindihan ni Honda kung bakit nagpadala si Yamada ng mga larawan sa group chat sa halip na pribado. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Nishi ng isang mensahe. Nagulat siya rito, nagtanong si Yamada kung maaari ba siyang lumabas. Hindi alam ni Nishi kung ano ang gagawin. Sinabihan siya ni Honda na pumunta agad. Naghihintay si Yamada sa lobby. Nakarating si Nishi at nakita ito. Napansin niya na nakikipagkwentuhan ito sa iba. Sinimulan muli ni Nishi ang labis na pag-iisip, naramdaman niya na hindi siya makapakisalamuha tulad nito. Lumapit sa kanya si Yamada. Nakaramdam si Nishi ng matinding hiyang sa harap niya. Iminungkahi nito na maghanap sila ng isang tahimik na lugar upang mag-aral. Napagtanto ni Nishi ang isang bagay, si Yamada ay palaging direkta sa parehong mga salita at kilos. Magkasama nilang tiningnan ang mga larawan. Ipinakilala ni Yamada ang lahat sa mga larawan. Kalaunan, oras na para bumalik. Biglang gumawa ng kahilingan si Yamada, nakiusap siya kay Nishi na makipagpasyal sa kanya matapos ang biyahe, kahit saan ay maayos lang hanggat hindi nila makakatagpo ang mga kamag-aral, hanggat silang dalawa lamang. Pumayag si Nishi, bumalik siya sa kanyang silid na natataranta. Ngayon ay tiyak na siya na mayroon siyang mga damdamin para kay Yamada. Ipinagpatuloy ang ikatlong araw ng biyahe. Ang lahat ng mga mag-aaral ay patuloy na nagpapakasaya sa biyahe ng magkasama. Ngayon ay magiging isang aktibidad ng grupo, pinahihintulutan ng guro ang buong grupo na malayang makipagpasyal ng sandali. Ang grupo ni Suzuki at Tani ay patuloy na kumakain at nagpapakasaya ng magkasama. Bumibili si Yamada ng pagkain at nagpapakain sa usa. Ang ibang mga miyembro ay nanunood at hindi mapigil ang tumawa. Biglang sinimulan ni Taira ang pagbibigay ng pansin kay Azuma. Pagkatapos ay oras na upang magtungo pabalik. Sa boss, binuhay ni Suzuki at Yamada ang kapaligiran muli gamit ang isang pabalik-balik na laro. Samantala, nagkaroon ng biyaheng sakit si Tani. Inanyayahan ni Azuma si Taira na maupo sa tabi niya, bumili rin siya ng maraming merienda. Ang pabalik-balik na laro sa boss ay patuloy pa rin. Sumagot si Azuma sa isang tanong ngunit nagkamali siya. Napansin ito ni Taira at mas naunawaan pa ang tungkol kay Azuma bilang isang tao. Labis na nanghina si Tani nang bumalik sila sa hotel. Humingi siya ng pahintulot sa grupo na magpahinga ng sandali. Nanatili si Suzuki sa tabi ni Tani, nagpakita siya ng pag-aalala at sinuri ang kanyang kalagayan. Matapos magpahinga ng sandali, naramdaman ni Tani ang pagbuti. Inisip ni Suzuki na dapat silang pumasok sa loob dahil napakalamig sa labas. Hinila ni Tani si Suzuki pabalik, gusto niya na manatili ito ng mas matagal pa. Patagong narinig at nasaksihan ni Taira at Azuma ang lahat. Umalis ang dalawa pagkatapos nito. Napakasaya ni Azuma tungkol sa kanilang patagong pakikinig ng magkasama, samantala, nagalit si Taira dahil sa pagiging nalinlang ni Azuma. Nagbukas siya ng inumin upang kumalma, ngunit ang bote ay umapaw, na nagpalala sa mga bagay. Nahanap ito ni Azuma na nakatutuwa kapag ang iba ay nakakatagpo ng problema. Nagbigay ng higit na pansin si Taira kay Azuma. Sinabi niya na kumpara sa kanyang inisip, inamin niya na si Azuma ay tunay na kumikilos tulad ng isang kamag-aral. Itinuring ito ni Azuma na likas lamang, ang dalawa ay magkapareho ng edad at nasa parehong klase noong nakaraang taon. Gustong sabihin ni Taira na nagbago na si Azuma, ngunit hindi niya kailanman naglakas loob na sabihin ito ng malakas. Si Suzuki ay napakahiyain pa rin sa tabi ni Tani. Ang huling araw ng biyahe ay libreng oras. Ang lahat ng mga miyembro ay malayang magpakasaya sa amusement park. Nagkaroon ng pagkakataon sina Tani at Suzuki na makipagpasyal ng magkasama muli. Nagbahagi ang dalawa ng higit pang mga masasayang sandali ng magkasama. Pumasok sila sa isang tindahan at tumingin sa maraming mga item. Bumili ang dalawa ng isang magkatugmang item ng magkasama, tulad ng nakaraang pagkakataon. Matapos iyon, ipinagpatuloy nila ang pagpapakasaya sa mga sakayan sa amusement park.
Patuloy silang pumunta sa maraming magkakaibang lugar sa parke. Kalaunan, oras na para magtipon ang lahat. Ang grupo ni Azuma ay ganap na ring nagtipon. Kakailanganin na sanang umalis ni Suzuki, ngunit hinila siya ni Tani pabalik. Ang dalawa ay magkahawak kamay pa rin. Gusto ni Tani na gumawa sila ng isang maliit na pagliko ng magkasama. Inisip ni Suzuki ang tungkol sa kahapon at ngayon, naniwala siya na maaaring sinusubukan ni Tani na patayin siya sa kaba. Hindi maintindihan ni Tani kung bakit kumikilos si Suzuki nang nagtataka, ngunit nagkahawak kamay pa rin ang dalawa at naglakad ng magkasama. Bumili ang mga batang lalaki ng mga magkatugmang sombrero ng oso ng magkasama. Inisip ni Yamada na napakahusay nito tingnan. Nagulat si Morimo na patuloy siyang tinutokso kahit saan man siya pumunta. Bumalik sina Tani at Suzuki. Nag-react si Tani nang makita si Tyrion na isinusuot ang sombrero. Iminungkahi ni Yamada na ang buong grupo ay kumuha ng larawan ng grupo, pagkatapos ay kumuha ang lahat ng larawan ng magkasama upang tapusin ang 3 araw na biyahe. Matapos ang masayang field trip na iyon, ang distansya sa pagitan nina Suzuki at Tani ay naging mas malapit pa kaysa sa dati. Si Suzuki pa rin ang gumagawa ng unang hakbang na mag-say ng magandang umaga, ngunit ang reaksyon ni Tani ay nanatiling pareho tulad ng dati. Tinawag pa rin siya ni Tani na Suzuki at hindi pa naglalakas loob na tawagin siyang Mew tulad ng nakaraan. Itinuro rin ni Tani na kararating lang din naman ni Suzuki sa pagtawag sa kanya sa kanyang apelyido kahit paano. Inamin ni Suzuki na nakaramdam siya ng kaunting hiya sa paaralan. Nagpumilit siya na kung silang dalawa lamang, ang mga bagay ay tiyak na magiging higit na matindi. Umaasa si Tani na hindi niya itatakda ang kanyang mga inaasahan ng napakataas ng ganoon. Ang kapaligiran sa klase ay napakasigla pa rin at masayahin. Si Azuma ay nasa isang napakabuting kalooban. Napansin din ni Suzuki na ang malungkot na aura sa paligid ni Azuma ay makabuluhang naglaho. Sinimulan din ni Tani ang pagpapalawak ng kanyang bilog ng pakikipagkaibigan, naging mas bukas siya at mas nakikipag-usap sa iba. Dalawang kaibigan ang lumapit upang tanungin si Tani kung bumili ba siya ng mga larawan mula sa field trip. Gusto rin ni Suzuki na makita ang mga larawan ni Tani, napakasaya niyang tumingin sa mga larawan mula sa biyahe. Ang mga miyembro ng grupo pagkatapos ay hindi alam kung aling mga larawan ang nagkakahalaga ng pagbili. Inisip ni Suzuki na hindi siya lumilitaw sa maraming larawan, kaya ang pagpili ng ilan ay sapat na, ngunit inamin ni Sato na si Suzuki sa katunayan ay may napakaraming mga larawan. Sina Honda at Nishi ay napakasaya rin matapos ang biyahe. Habang dumadaan sila sa silid-aralan ni Yamada, nakita ni Nishi at Yamada ang isa't isa at nagbatian. Pareho silang napakahiyain pa rin sa isa't isa. Inisip ni Honda kung nagplano na ba ang dalawa na makipagpasyal. Pagkatapos ay sinimulan ni Nishi ang paghahanda para sa isang pribadong paglabas kasama si Yamada. Sa simula, hindi niya alam kung paano magsuot ng angkop. Ang huling pagkakataon na nagayos siya ng kaunti, tinanong siya ng kanyang ina, mula noon, nakaramdam si Nishi ng kahihiyan, ngunit sa pagkakataong ito ay nagpasya siyang isuot ang damit na iyon muli. Pagkatapos ay sinimulan niya ang pagpili ng mga aksesorya. Ang puso ni Nishi ay patuloy na tumitibok ng walang humpay. Kinabukasan, umalis siya ng bahay ng napakaaga. Naramdaman niya na matagumpay siyang nakalusot ng walang sinumang nakapapansin. Napagtanto ni Nishi na wala siyang jacket o sapatos na babagay sa kanyang kasuotan. Nang bilhin niya ang damit, inisip lamang niya na cute ito at hindi isinaalang-alang ang pagpapareho nito sa mayroon na siya. Nakarating si Nishi sa lugar ng tagpuan ng napakaaga. Sa pagkaunawa na ang kanyang mga aksesorya ay hindi nagtutugma, tinanggal niya ang lahat ng ito. Nagpadala ng mensahe si Yamada sa kanya sa sandaling iyon. Sumagot si Nishi habang nakaramdam ng matinding hiyang tungkol sa kung saan siya nakatayo. Matapos tawagan ng isa't isa ng sandali, sa wakas ay nahanap nila ang isa't isa. Si Nishi ay napakahiyain pa rin ng matindi, natataranta siya sa pagkakatagpo kay Yamada. Sinabi niya na inisip niya na nakatagpo siya ng isang estrero. Napansin ni Yamada na si Nishi ay napakahiyain, pinalakas niya ang loob nito gamit ang isang tapat na paghawak. Ipinagpatuloy ng dalawa ang magkasamang pakipagpasyal. Napansin ni Nishi na ang estilo ng buhok ni Yamada ay mukhang medyo kakaiba ngayon, nakalimutan pa nga niya kung ano ang hitsura ng dati nitong estilo ng buhok. Pumunta sila sa isang lugar na hindi pa nila napupuntahan kailanman bago nito. Naramdaman ni Nishi na si Yamada ay kabilang sa isang kakaibang mundo. Inisip niya kung kakaiba ba para sa kanya ang maglakad sa tabi nito. Nagtanong si Yamada kung gutom ba siya. May hiyang sinabi ni Nishi na oo. Nagpa siya si Yamada na maghanap ng makakain.
Pumila sila ng magkasama upang bumili ng mga steamed buns. Naupo sila ng magkasama upang magkwentuhan at kumain, pagkatapos ay ipinagpatuloy nila ang pagkain sa ibang restoran. Nabanggit din ni Yamada si Tyra, sa pamamagitan niya, unti-unting naalala ni Nishi ang mga pangalan ng lahat sa grupo. Pumunta sila sa isang tindahan at magkasamang tumingin sa mga display. Patuloy silang nagpasyal at nagkwentuhan ng casual. Masaya nilang patuloy na dinala ang paksa ng mga steamed buns. Sa ganoong paraan, pumunta sila sa maraming lugar ng magkasama. Masaya silang nag-usap tungkol sa field trip, na nag-aalala sa kung ano ang ginawa nila sa biyaheng iyon. Sa simula, nakaramdam si Nishi ng kaba, ngunit habang mas nakikipag-usap siya kay Yamada, mas nagiging komportable siya. Kumuha rin ang dalawa ng mga larawan ng magkasama. Umaasa si Nishi na si Yamada ay nakaramdam ng ganoong komportable tulad niya. Biglang hinawakan ni Yamada ang kamay ni Nishi and dinala siya. Matapos iyon, opisyal silang nagkahawak kamay. Pareho silang nakaramdam ng matinding hiyang. Sa ganoong paraan, nanatili silang magkasama hanggang sa sumapit ang gabi. Ang puso ni Nishi ay naramdaman na parang malapit ng sumabog. Samantala, kalmadong nag-usap si Yamada tungkol sa tanawin sa paligid nila. Biglang nakatuklas siya ng isang nakagugulat na bagay, sina Tani at Suzuki ay nandoon din. Agad na tumakbo palayo sina Yamada at Nishi, pareho silang natatakot na mapansin ni Tani at Suzuki. Pagkatapos nito, bumalik sila ng magkasama sa subway. Hindi mapaniwalaan ni Yamada na ang mga bagay ay humantong sa ganito. Humingi ng paumanhin si Nishi sa kailangang pag-uwi ng maaga. Nakuha ni Yamada ang mga aksesorya na naibagsak ni Nishi habang tumatakbo palayo. Inisip niya na napaka-cute ng mga ito. Gusto ni Yamada na isuot muli ang mga ito ni Nishi. Sinabi niya na nagpadali ito upang makita ang kanyang mga mata ng ganito. Sinimula ni Nishi ang labis na pag-iisip, iniisip na ito ay tungkol sa kanyang mga damdamin, hindi sa kanyang buhok. Nangako siya na susubukan niyang tumingin ng diretso kay Yamada, ngunit ipinikit pa rin niya ang kanyang mga mata habang sinasabi ito. Inisip ni Nishi na sa susunod na pagkakataon, hindi na magiging ganoon. Nang marinig ang susunod na pagkakataon, iminungkahi ni Yamada na ipagpatuloy nila ang pakikipagpasyal muli ngayon. Masayang pumayag si Nishi sa mungkahi. Bumalik sa oras na iyon nang sina Yamada at Nishi ay nagkakatagpo sa istasyon mga isang oras bago nito, si Suzuki at Tani ay pumunta sa observation deck ng magkasama. Naramdaman ni Suzuki na ito ay isang date, ang kanyang puso ay tumatakbo ng ligaw sa sandaling iyon. Nagkaroon sila ng ilang pribadong oras ng magkasama. Nagpasya si Suzuki na kumilos ng medyo mapangkapit kay Tani. Naunawaan ito ni Tani, at ipinagpatuloy nila ang magkasamang pakikipagpasyal. Kakain na sana sila ng mga steamed buns nang magkasama nang bigla niyang makita sina Yamada at Nishi. Umaasa siya na hindi magsasabi ng anuman si Tani o Lilangon. Diretso silang pumasok sa isang restoran. Labis na nadismaya si Suzuki sa pagkakaroon ni Yamada dahil gusto niyang kumilos tulad ng isang mapangkapit na kasintahan. Hindi pa rin niya mapaniwalaan na ang dalawang iyon ay naging magkasintahan, inisip niya na ang kanilang relasyon ay umuunlad ng maayos. Matapos kumain, ipinagpatuloy nila ang magkasamang paglalakad, na pumupunta sa maraming magkakaibang lugar ng magkasama. Sa gabi, hinangaan nila ang tanawin at nagkwentuhan. Inamin ni Suzuki na ito ay talagang naramdaman tulad ng isang tamang date at nahiya siya. Inisip niya kung pumunta rin ba rito ang dalawang iyon. Sa sandaling iyon, ang dalawang iyon ay tumakbo na palayo matapos makita sina Tani at Suzuki. Nagkomento si Tani na ang tanawin ay napakaganda. Tinawag pa niya si Suzuki sa kanyang unang pangalan, Mew. Iminungkahi niya na tingnan nila ang Ferris wheel. Siyempre, agad na pumayag si Suzuki. Magkasama silang sumakay sa Ferris wheel. Gustong-gusto talaga ni Suzuki na makita ang tanawin mula sa itaas. Sinabi niya na naramdaman ito tulad ng isang eksena mula sa isang adaptasyon ng shoujo manga. Ang pagsakay sa isang Ferris wheel kasama ang taong gusto niya, nakaramdam si Suzuki ng matinding saya. Nakiusap si Tani na lumipat at maupo sa tabi ni Suzuki, ito ang eksaktong uri ng sitwasyon na palaging pinapangarap ni Suzuki, ngunit may isang tao na nauwi sa pagtitig sa kanila. Gusto ni Suzuki na kumuha ng mga larawan ng magkasama bilang mga alaala. Sa ganoong paraan, natapos ang araw. Inisip ni Suzuki na naging masiyahan siyang proactive tungkol sa lahat. Ang makita ang mga magagandang pandekorasyon na ilaw ay nagpadama sa kanya na parang maagang Pasko, naramdaman na ang maligayang kapaligiran ay papalapit na. Iminungkahi ni Tani na gumawa sila ng isang bagay ng magkasama sa bisperas ng Pasko.
May hiyang sinabi ni Suzuki na masisiyahan siya sa anuman hanggat magkasama sila. Gumawa siya ng hakbang na hawakan ang kamay nito at tanungin ito pabalik. Siyempre, ganoon din ang nararamdaman nito. Sa sandaling iyon, walang tao sa paligid. Handa na silang magbahagi ng isang halik. Noong maghahalikan na sana sila, isang kotse ang huminto sa pulang ilaw, kaya hindi sila nakapaghalikan. Higit na nakakagulat, ito ay ang kotse ng mga magulang ni Suzuki. Pagkatapos ay sumakay sila sa kotse at hinatid pa uwi ng kanyang mga magulang. Kinabukasan, sinabi ni Suzuki kay Honda ang tungkol sa nangyari kay Tani. May interes din si Honda tungkol sa paglabas ni Nishi. Nagulat si Nishi na alam na pala ito ni Honda. Nag-usap din si Yamada tungkol sa kanyang paglabas, noon lamang napagtanto ni Tani na si Yamada ay nasa lugar din na iyon. Hindi alam ni Taira kung sino ang kasama ni Yamada na lumabas. Noong gabing iyon, magkasamang umuwi muli ni Tani at Suzuki. Bumili sila ng mga mainit na inumin mula sa isang bagong na-update na vending machine, pagkatapos ay pumunta sa isang parke upang tamasahin ang mga ito ng magkasama. Ipinagmalaki ni Suzuki ang kanyang kasanayan sa pagbubukas ng mga lata ng mainit na inumin kay Tani. Gusto pa rin ni Suzuki na tawagin siya ni Tani sa kanyang unang pangalan, Mew. Pumayag si Tani. Napansin ni Suzuki na tila nahihiya ito. Nang marinig iyon, agad siyang tinawag ni Tani na Mew, na determinadong kumilos na parang hindi siya nahihiya kahit kaunti. Gumawa si Suzuki ng isang nakatatawang mukha upang patawarin si Tani. Matatag niyang ipinahayag ang isang bagay, na si Tani ay naging ganito salamat sa buong pagmamahal at impluwensya niya. Habang inaasahan nila ang paggugol ng bisperas ng Pasko ng magkasama, ang kanilang romansa ay patuloy na umuusbong. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.